Napaka-weirdo ng mga tao dito, Miggy. Ibang klaseng probinsya yata tong napuntahan natin eh. May mga paniniwala kasi sila dito na kakaiba. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagbabantay daw sa lugar nila. Hindi kayo hatian dahil lang gusto niya. Siya lang yung magiging immortal at makapangyarihan. Ako lang ba dito yung kada magpapasko? Sasama lang sa mga ninong at ninang ng mga kapatid ko. Nagbabaka sakali na mabigyan ng aginaldo kahit magkano. Simula kasi nung maliit ako, ganyan na ang ganap ko tuwing sasapit ang Pasko. Paano'y malayo ang lugar na tinirahan namin sa lugar kung saan ako ipinanganak at bininyagan nung bata pa ako. Panganay po pala akong anak, Miss Clar. Lumaki akong walang nakikilalang mga ninong at ninang. At aaminin kong noon, napakalaking kakulangan sa akin ng bagay na yan. Iikot ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nang minsan akong mapadpad sa liblib na baryo ng aking ninong Celso. Taong 2012 pa po ito nangyari. At masasabi kong isa ito sa desisyong bagamat pinagsisihan kong gawin. Aaminin kong may malaki pa ring naiambag sa kung sino na ako sa kasalukuyan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miggy. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nay, sige na ho. Payagin niyo na ako. Bukod sa kailangan natin ng pera, makikilala ko na din si Ninong Celso. Ayaw niyo ba nun? Tsaka isa pa, halos 2 linggo lang naman ho yun eh. Huwag na po kayo maglala. Mag-iingat naman po ako eh. Paano ka ba nakakasigurong si Ninong Celso mong kumontak sa'yo? Mamaya mga masasamang loob yan na nagpapanggap lang. Nay naman, moderno na ho tayo ngayon. Sa Facebook siya kumontak sa akin eh. Nag-send siya ng picture. Di ba pinadevelop ko naman tapos pinakita ko sa inyo? Tapos nakumpirma niyo naman na siya yun. Tsaka kung nagpapanggap man siya at totoong masamang tao, paano naman niya nalaman na inaanak niya ako? Simula nung baby ako, hindi ko pa naman siya nakikilala. Yun na nga eh. Paano kanya nakilala? Nay, hindi niya ba alam yung buong pangalan ko? Baka alam... Yun, full name kasi yung gamit ko sa Facebook account ko. Kaya siguro nahanap niya din ako. Ganon ba? Anak, ang sabi kasi ng tatay mo noon at bago siya mamatay, kapag kinontak daw tayo ng Ninong Celso mo balang araw at papuntahin tayo dun sa lugar niya huwag daw nating paunlakan. Ho? Bakit daw? Hindi naman niya nabanggit sa akin yan ah. Ay, hindi ko nga rin alam eh. Minsan niya kasing binisita yun sa probinsya. Ang balita pa nga namin, punong barangay na siya at may sinasabi na sa buhay. Simula nung umuwi ang tatay mo, hindi niya na madalas banggitin ang ninong mo na yun. At sa pagkakaalam ko nga, matalik silang magkaibigan noon. Baka naman ho nagkasamaan po ng loob, Nay. Baka may tambuhan sila. Siguro, pero ganun ba kalalim ang sama niya ng loob para kahit sa huling hininga niya, yun ang ibibili niya sa akin? Hindi ba parang sobra naman yun? Kilala niya naman ho si tatay, di ba? Mahilig talaga magtanim yun. Hindi lang sa pananim kundi pati ng sama ng loob. Pero bakit hindi niyo na lang inusisa kung ano yung dahilan? Para hindi sana tayo nanghuhula ngayon. Ayaw ngang magsabi. Basta makinig na lang daw ako't sumunod. Kaso paano nga ho? Kita niyo naman ho. Halos 2 linggo na tayo dito sa ospital. Gumaganda pa lang yung lagay niyo eh. Tsaka hindi tayo makakalabas dito kung wala tayong pambayad. Magpapadala na malaki si Ninong bukas. Bayad niya daw sa ilang taong utang niya sa akin sa tuwing Pasko. Tapos bibigyan niya pa ako pagpunta ko doon at tumulong daw sa paghahanda sa piyesta nila. Siya naman ho yung sasagot lahat ng mga gastusin ko eh. Pasensya ka na sa akin, anak. Naipasa ko patuloy sa iyo ang bigat ng mga responsibilidad. Ako dapat ang gumagawa ng paraan para sa pamilya natin eh. Nay, wala po kayong dapat ihingi ng paumanhin. Di po ba yung panganay na lalaki yung papalit kapag wala na yung ama?
Bukal ho sa loob kong gawin to. Kailangan ko lang ho ng suporta nyo tsaka ng mga kapatid ko. Basta palagi mong kukontakin ang mga kapatid mo ha. Araw-araw kang mag-a-update sa amin para hindi ako mag-alala. O sige po, Nay. Kahit 1 oras sa isang araw, pipilitin ko makahanap ng computer shop para makontak kayo. Meron naman siguro kila Ninong Celso eh. Nakontak niya nga ako, di ba? Aasahan ko yan ha. Sige. Hindi ka pala namin makakasama sa Pasko. Kaunting sakripisyo lang, Nay. Makaraos lang tayo sa gastusin ngayong buwan. Hindi na po ako lalayo ulit. Nang iyakapin ako ni nanay ay hindi ko na rin napigilang maluha. Unang pagkakataon kasi yon na magkakahiwalay kami. At magpapasko pa nga. Dati naman kahit walang handa ay masaya kami basta't sama-sama. Yun nga lang, wala akong pagpipilian ngayon kung hindi ang patusin ng hiling ni Ninong. Nabisitahin ko siya sa probinsya niya at tulungan sa piyesta nilang ginaganap tuwing bisperas ng Pasko. Ewan ko nga rin, timing yata na nasa ospital si nanay ng panahong yon at problemado ako sa pera nang kontakin niya ako. Para talaga akong nabunutan ng tinik nun. Nakahinga ako ng maluwag at sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Diyos. Basta sasama ako sa'yo. Gusto ko din makaranas ng Pasko sa probinsya, no? Tsaka yung piyestahan sa mga ganong lugar. Balita ko, masaya daw yun eh. Ano ko ba naman, Trops? Hindi ko naman inimbitahan na sumama eh. Bakit para kang linta na gustong nakadikit sa akin? May gusto ka ba sa akin? Paulit-ulit naman yung tanong na yan eh. Hindi nga tayo talo. Pero gusto kong kasama ka. Komportable ako sa'yo eh. Tsaka ako naman ang gagastos sa sarili ko, no? Kaya pala nag-ipon ako noon nang hindi ko alam kung para saan. Para dito pala yun. Ewan ko sa'yo. Ang kulit mo. Basta't hindi ka sasama, dito ka lang. Samahan mo na lang si nanay sa Pasko at bagong taon kasi wala ako dun. Pwede ba yun? Huy, teka. Saan ka pupunta? Maghahanda ako ng maleta para sa bakasyon sa probinsya ng ninong ng kaibigan ko. Napakamot na lang ako sa ulo nang tuluyan na siyang tumakbo palayo sa akin. Kilala ko si Leslie. Spoiled yon at kapag gusto niya, gagawa talaga siya ng paraan para makuha yon. Sa pakiusapan man o sa sapilitan. Palibasa kasi nag-iisang anak. Tita niya lang ang nag-aaruga sa kanya. At yung mga magulang niya kasi, parehong nasa Saudi. Sagana man siya sa lahat. Nasaksihan ko pa rin kung paano siya disiplinahin ng mga magulang niya pagdating sa pera. May allowance lang siyang binabudget ng 1 buwan. Pero malaking halaga pa din yon. Kaya nga siguro nakiipon siya mula sa pagpasok ng taon hanggang nung buwan ng Disyembre. May pagka-boyish nga po pala si Leslie. Pero kahit ganon, ni minsan ay hindi naman siya nagkagusto sa mga babae. Lalaki lang talaga siya manamit at kumilos. Araw ng alis ko noon, palibhasing nakipag-bonding ako sa pamilya ko nang nagdaang gabi. Tinanghali na ako ng gising. Alam kong mahuhuli na ako sa huling biyaheng aalis papunta sa probinsya ni Ninong. Ayoko na nga sanang tumuloy at kinabukasan na lang. Pero nakapangako na kasi ako kay Ninong. Wala akong choice noon kung hindi naligo na lang ako. Ni magsipilyo nga nakalimutan ko ng gawin. Halos takbuhin ko na ang sakayan papunta sa terminal. At pinakiusapan ko na din yung driver ng jeep na bilisan. Pero pagdating ko sa mismong terminal, ubos na nga yung ticket. Chance passenger na lang ang available, pero pang 200 plus pa ako. Inis akong napaupot na payuko nun. Nakakahiya. Inaasahan pa naman akong makakarating doon ang gabi ding yun. Uy, ano? Sasama ka ba? Leslie? Anong ginagawa mo dito? Bakit may ticket ka? Oo, kahapon pa ako nagpa-reserve ng 2 ticket. Ay ano, sasama ka ba? Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Oh, naku, aalis na oh. Mukhang hindi ka naman sasama eh. Oo, sige ah. Oh, teka muna. Bilisan mo kasi, dali na. Naisahan mo ako dun ah. Wala ka talagang patawad, no?
Di ka talaga mapagsabihan? Asa ka, huy? Eh paano kung di ka tanggapin ni Ninong? Eh di maghahanap ako ng matutuluyan. Diyos ko naman, ganun ba kasama yung ugali ng ninong mo para ipagtabuyan yung babaeng katulad ko? Babae ka pala? Che, mas gwapo kasi ako sa'yo kaya ka bitter. Alam mo, ang gulo mo. May babae bang gwapo? Meron, pretty boy. Mahaba ang biyahe at kulang-kulang 9 na oras. Nakakapagod at nakakapanlata din pala yung ganon. Yun kasi ang unang beses na bumiyahe ako ng ganon kalayo. At saka ko lang na-appreciate ang presensya ni Leslie. Hindi kasi ako na-bored sa buong oras ng biyahe namin. May Walkman siya noon kaya kapag hindi kami nagkukwentuhan, nakikinig naman kami ng mga downloaded niyang kanta. Halos 10:00 na ng gabi noon nang marating namin ang terminal sa probinsya ni Ninong. Bago magtungo sa napag-usapan naming meeting place, nakiusap muna si Leslie na magbabanyo. Eh bakit sasama pa ako? Baliw ka ba? O bakit? Unisex naman yung banyo ah. Kahit sino pwede doon. Halika na. Natatakot ako eh. Gabi na kasi. Ay nako. Oo na. Halika na nang matapos na. Pagod na rin ako eh. Paano ka naman napagod eh? Nakaupo lang naman tayo ng ilang oras doon. Ewan ko. Basta pakiramdam ko pagod ako. Sumakit yung katawan ko. Ah, nangalay ka. Magkaiba yun sa pagod. Oh, hawakan mo nga muna tong maleta ko. Eh ano ka ba naman kasi? Balikbayan ka ba? Tapos may dala ka pang maleta papuntang probinsya? Eh bakit ba? Madami akong gamit eh. Tsaka wala akong bag, alam mo naman yan. Eh oo na, bilisan mo na lang dyan. Ang ingay mo eh. Di ka na lang umihin nang matapos na. Ay naku, nakakainis naman. Ba't kasi ngayon pa? Oh, huwag mo sabihing nadjejebs ka dyan. Baliw, hindi. Ano kasi, okay lang ba? Ano ka ba naman, Leslie? Hulaan ko ba yung gusto mo pang itanong? Magpapabili ako sana ng napkin. Please naman oh. Sorry na agad ah. Ano? Napkin? Yung parang diaper? Baliw? Anong diaper? Napkin nga eh, yung pangregla. Basta bili mo ko noon, yung modest, 1 balot. Nakakainis ka naman. Kahit sa nanay ko, tsaka 2 kapatid na babae ko, di ako nakakaranas bumili ng ganyan tapos pabibiliin mo ko. Eh syempre, pasador ang gamit nila kaya hindi ka napapabili ng ganun. Tsaka ano gusto mong gawin ko? Magkalat ako dito hanggang doon sa bahay ng ninong mong punong barangay. Ang lakas ko pa naman reglahin, Miggy. Sige na naman no, please na. Ano pa bang magagawa ko? Pero paano itong maleta mo? Dalhin mo na, baka mawala yan dyan eh. Tsaka bilisan mo lang ha. Ang panghi kasi dito eh, nakakasuka na. Grabe talaga. Kaya ayoko may kasama eh. Sobrang abala. Kakainis. Puro ka naman reklamo eh. Bilisan mo na lang. Oo na. Maghintay ka na lang dyan. Huwag mo na akong madaliin. Kakainis naman talaga. Yun na yata ang pinaka nakakahiyang bagay na ginawa ko nung edad kong yon. Ayokong gawin pero wala naman akong choice. Isang tindahan ang nilapitan ko at sinadya kong dun pumunta dahil matandang babae lang ang nakita kong tindera doon. Hindi kasi masyadong nakakahiya. Pero nang iaabot na sa akin yung napkin na binibili ko, siya namang dating ng mga kababaihan para mamili din. Hiyang-hiya ako noon. At sabay-sabay silang ngumiti sa akin at nagbulungan pagkakita sa napkin na hawak ko. Ngali-ngali ko talaga yung itapon dahil sa hiya. Siguro dapat nga matuwa ako dahil paghanga ang nakikita ko sa mga mata nila. Hindi naman kasi sila mukhang nanghuhusga at parang kinikilig pa nga. Pero hindi. Nangibabaw talaga ang hiya ko bilang lalaki. Ni hindi man lang kasi pinlastik ni Lola yung binili ko. At iniabot na lang sa akin ng nakatiwangwang. At pagtalikod ko, narinig ko pa ang impit na tilian nila. Naiiling na lang akong napabuga na lang ng hangin at inis na inis akong naglakad pabalik sa banyo kung nasaan si Leslie. Balot? Aanuhin ko naman tong balot, Miggy. May suka at asin ka pang dala dito. Hindi ba sabi mo napkin at balot? Huwag ka na magreklamo dyan.
Buisit, ang dami ko nalunok na hiya dahil sa diaper na yan ha. Sira ulo ka. Ang sabi ko, isang balot na napkin. Hindi napkin at isang balot. Diyos ko naman, Miggy. Hindi ka talaga pwede mag-girlfriend pa. Ay nako, kung ganito lang din yung dadanasin ko, di bali na lang maging single ako. Ang dami yung issue sa buhay. Okay lang yan. Ang importante, nagawa mo ng maayos. Congrats ha. Bakit kasi alam mo na may ganyan ka, di ka nagdala ng diaper mo? Maging responsable ka naman sa sarili mo. Pasensya na ho ha. Irregular kasi ako. Walang petsa kung kailan siya darating. Walang pasabi, kaya hindi ko talaga alam. Parang ikaw din pala yan, no? Sumasama kahit hindi iniimbitahan. Alam mo, isang araw, ipagpapasalamat mo na sinamahan kitang ugo ka. Ay nako, hindi ko lang talaga mahal. Ay nako. O ano, tara na? Bakit hindi mo tinuloy yung sinasabi mo? Wag na, matutuwa ka lang lalo na mag-inarte sa akin eh. Salamat ha, you saved the day talaga. Gabi na, tangi. Ay, oo nga pala, talino mo talaga no? Sa meeting place ay isang motorsiklo ang nakita kong naghihintay sa amin. Isang lalaking mukhang goons lang ang naroon at wala naman si Ninong. Ang akala ko isa siya sa susundo, pero sinabi ng lalaki na nainip na daw at gabing-gabi na din. Nagulat pa ito nang makita si Leslie, kaya naman agad akong nagpaliwanag. Wala na din siyang nagawa kung hindi ang pagkasyahin kami sa motorsiklo. Mabuti na lang talaga. Habal-habal yon. Nagpunta kami sa magkabilang gilid ng motor habang nasa likuran ng driver ang mga gamit naming dala. Kitang-kita ko sa mga mata ni Leslie ang excitement habang nakasakay kami doon. Nakabaligtara naman ng kabang nararamdaman ko. First time kasi naming makasakay sa ganon at hindi talaga matatakotin si Leslie dahil mahilig siya sa mga extreme activities. Siya nga lang din pala yung babaeng nakilala ko na kahit may buwa ng dalaw, hindi ko nakikitang namimilipit sa sakit. Napansin ko nga na mas active siya. Hindi gaya ng dalawang kapatid kong babae na halos nakahiga na lang maghapon. Welcome na anak! Teka, ano mo yun? Ang bango ah. Ikaw ba yun, Miggy? Nako, amoy pawis lang po ako. Baka tinangay lang ng hangin. Aba, tingnan mo nga naman. Ang laki mo na talaga, ano? Napakagwapo mo rin. Mana ka talaga sa akin. Parang hindi naman. Mas gwapo ko sa akin, Ninong. Ganon? Siguro nga, no? Sino naman tong kasama mo? Parang wala naman akong natandaan na sinabihan kitang magsama ng iba. Ninong, si Leslie nga po pala. Girlfriend po ako ni Miggy, kaya ayaw niya po akong iwanan lalo na ngayong Pasko. Ito ho kasi yung unang Pasko na magkakasama kami eh. Di ba babe? Hindi naman ho siguro kayo magagalit, no? Hindi naman. Hindi ka lang nabanggit ni Miggy sa akin nung magkausap kami sa chat. Ganun ho ba? Ganyan po kasi siya kapag na-excite. Anyway, nice to meet you po. At tama po kayo. Sa inyo po naman na ni Miggy yung kagwapuhan niya. Mukhang magkakasundo kami nitong nobya mo, iho. Hindi marunong magsinungaling eh. Pasensya na ho kayo. Prangka po talaga yung magsalita eh. Walang problema, iho. O paano? Magpahinga na muna kayo. Kasya naman kayo sa kwartong pinahanda ko. Bukas na tayo maghuntangan ulit. Ay, oo nga po pala, Ninong. Pwede ko po ba kayong tawagin na Ninong din? Oo naman. Salamat po Sabi po kasi ni Miggy, may connection daw kayo dito eh. Ititext ko lang po sana sila Tita Lorna na ligtas kaming nakarating dito. Para hindi naman po sila mag-alala. May cellphone ka, iha? Oo, regalo ho to ng mga magulang ko sa akin itong paparating na Pasko. Ha? May cellphone ka? Oo naman. Surprise, babe! Kayo talagang dalawa, oh. Walang connection dito sa baryo. Pero dun sa highway, meron na. Kaya lang napakalayo pa nun. Hayaan nyo, kapag may pinalabas akong tauhan ko, ipapatext ko agad si Lorna na nandito na kayo.
ibigay nyo lang ang number nila sa akin. O sige ho, maraming salamat po Nong ah. So paano? Pahinga na talaga kayo? Oo nga pala. My bad. Pasensya na. Kumain na ba kayo? Oo po. Hindi pa nga po eh. Nagmamadali na kasi tong si Babe pagbaba namin sa terminal. Baka daw po kasi naiinip na kayo. Ganun ba? Naku. Hindi mo dapat ginugutom ang mga babae, iho. Lalo na kapag may buwan ng dalaw. Ho? Paanong? Hindi nyo yata napansin. Tignan mo yung likuran niya. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw naman kasi ang liit ng binili mong napkin. Nong, pasok muna kami sa kwarto ah. O sige ho, maraming salamat ah. Halika na babe, bilisan mo. Ignacio, samahan mo nga itong mga bata sa magiging kwarto nila, ha? Treat them gently. Ingatan at ipaghandaan nyo ng makakain para kung lalabas sila mamaya at magutom, may makain sila. Nakakahiya, Miggy ha? Ba't di mo man lang sinabi sa akin? Ano naman sasabihin ko wala naman bakas dun sa likod mo. Wala. Anong wala? Kakasabi lang ng ninong mo, di ba? Tumalikod ka nga. Ayan oh, malinis naman eh. Walang tagos na gaya na sinasabi niya. Ha? Paano? Ay, hindi ko nga din alam kung paano niya nasabi yun eh. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa nangyari, kaya parang parehas na ding umurong ang gutom na nararamdaman namin ni Leslie noon. Parehas kaming humilata sa higaan at tumunganga sa kisame ng bahay. Hindi naging issue sa amin kung sa iisang kwarto kami nananatili noon. Kahit naman kasi sa bahay namin, madalas makitulog si Leslie sa amin. Yun nga lang, doon naman kasi wala kaming kwarto. Tabi-tabi lang talaga kami sa higaan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala kami habang nagkukwentuhan ng tungkol sa magiging pananatili namin doon. Naalimpungatan lang ako nang may marinig akong parang mga bulong. Medyo malakas kasi yon. Inakala ko pa ngang nananaginip lang ako. Pero nang masiguro kong sa paligid lang yun ang gagaling, napabalikwas na din ako. Ano ba yun? May bubuyog bang nakapasok dito sa kwarto? Anong ingay yun? Hindi yun bubuyog. Parang mga taong nagdadasal ng pabulong yun eh. Ha? Ganitong oras ng gabi? Teka nga, ano bang oras na talaga? Teka, wala akong orasan. Yung cellphone ko may oras dun. Nandyan lang yun sa ibabaw ng lamiseta. Tingnan mo nga. O sige. Wala naman dito eh. Ha? Saan naman napunta yun? Ako na nga yung titingin. Baka nalaglag lang dyan. O sige, hanapin mo muna tapos titignan ko lang kung ano yung ingay na yon. Teka, anong ginagawa nila? Wala nga talaga dito yung cellphone ko, Miggy. Imposible namang nawala na lang yun bigla. Teka nga, iniwan mo bang bukas tong pintuan kanina bago tayo natulog? Huy, Miggy! Ha? Teka, hindi ko maalala eh. Bakit ba? Nakaawang kasi siya kanina pagtingin ko eh. Ganun ba? Ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Bakit? Teka nga muna. Anong ginagawa nila? Bakit may hawak silang kandila tsaka nasa tapat sila ng bahay? Shhh! May narinig akong boses. Parang boses ni Ninong yun ah. Pakinggan mo. Oo, siya nga yun. Kaya ba sila nasa tapat ng bahay? Ano ba naman yung ninong mo? Akala ko pinuno lang ng barangay yan. Mukhang preacher pa yata sa madaling araw. Baka weirdo niya na. Baka naman nakaugalian na nila to. Ewan, siguro nga. O ano, nahanap mo ba yung cellphone mo? Hindi nga sabi. Hindi ka nakikinig kanina, no? Alam mo, ginutom na naman ako. Tsaka, o nga pala, nasa pa yung banyo dito? Kailangan ko ng malaking diaper kasi nararamdaman ko bumubulwak eh. Parang gripo na nga to. Bumubulwak yung alin? Teka, huwag mo sabihin. Oo, tama, yun nga. Huwag mo na nga sabihin. Halika na. Hanapin na nga lang natin yung banyo. Basta tungkol dyan, huwag mo na lang sabihin sa akin ha. Tsaka huwag ka na magpaliwanag. Naiintindihan mo? Opo, boss. Kaala mo talaga hindi reklamador eh. Shhh! Huwag ka maingay.
Dahan-dahan lang tayo. Nakakahiya kung makakaistorbo tayo kila Ninong. Mukhang malaki-laki pa naman yung kandilang dala nila oh. Hindi naman siguro nila uubusin muna yun bago sila matapos, no? Hayaan mo, tatanungin ko si Ninong. Pare naman, muntik nang maghiwalay yung braso at kamay ko sa hatak mo ah. Ba't ba kasi ang lakas ng loob mo? Kung di mo babaguhin yung ugali mong spoiled na yan, baka ma-Jackie Chan tayo niyan. Kahit gabing-gabi, sipain tayo palabas ng bahay na to. Eh ikaw tong tanong ng tanong eh. Hahanapan lang naman sana kita ng sagot mula sa kanya. Inis kong tinakpan na lang ang bunganga ni Leslie. Hindi kasi talaga kami matatapos sa diskusyon at sisihan kapag walang isang nanahimik sa amin. Lakad pusa ang ginawa namin habang pababa sa kahoy na hagdan. Ayaw kasi naming makagawa ng ingay kahit kapiraso lang. Lalo na't bungad sa pinakababa ng hagdan ang main door, kung saan naroon at matikas na nakatayo si Ninang Celso. Medyo nakatingala siya noon at maging yung mga kamay niya, bahagyang nakataas. Tila nakikidasal sa mga taong naroon. Miggy, nagugutom na ako eh. Kanina may mga nakatakip sa lamesang mahaba. Baka pagkain natin yun. Kain muna kaya tayo dito, kahit dito lang sa kusina oh. Huwag lang tayong makaistorbo sa kanila dun. O sige, pagtapos mo ako na lang kukuha. Dito ka lang ha, hintayin mo ako. Sigurado ka ba? Oo nga. Tsaka huwag ka lang makulit, pwede. Oo na, sungit mo naman eh. Hoy, Miggy! Miggy! Oh, ano ba? Bakit ka ba tawag ng tawag? Bilis mo dyan sa banyo. Kahit kailan talagang ingay mo. May naninilip kasi, Miggy. Ha? Naninilip? Saan? Buisit naman oh. Ano ba kasing klaseng banyo to? Bakit may butas? Bilisan mo na lang dyan. Sana tinusok mo yung mata niyan. Nataranta na ako eh. Tsaka pulang-pula yung palibot ng mga mata niya. Nakakatakot. Yung mata lang kasi ang nakita ko nung pagbukas ko nitong flashlight. Ganun na lang ang kagustuhan kong mapasok ang banyo. Pero hindi ko naman magawa yon. Kinabukasan, siguradong aasikasuhin ko yun agad at isusumbong kay Ninong. Ang ipinagtataka ko lang nun, paanong may sisilip doon? Halos wala na nga kaming ingay ni Leslie papunta doon. Maaring guard yun ni Ninong o di naman kaya ay isang manyak at nakaabang na talaga palagi doon. Paglabas ni Leslie, naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya. Natatakot siya pero ayaw niyang ipahalata. Bigla ay naging tulalang aligaga ang kaibigan ko. Leslie, kukuha na ako ng pagkain. Balik na kaya tayo sa kwarto, Miggy. Bukas na lang tayo kumain. Ano ka ba? Di ba nangugutom ka? Hintayin mo ako dito. Mabilis lang to. Pero gusto kong pagsisihan ng ginawa kong pag-iwan sa kanya sa kusina. Hindi pa man kasi ako nakakabukas ng isa sa nakatakip sa lamesa. Pumailan lang na ang malakas na tili ni Leslie sa buong bahay. Ang bilis ng paglingon ko noon sa kinaroroonan ni Ninong, na nooy bigla ding napaharap sa gawi ko. Maya-maya pa, lumapit na siyang nag-aalala. Oh, Leslie, bakit? Ano nangyari? Nagulat lang ako. Bigla na lang kasi siyang nagpunta sa likuran ko eh. At saka sinisinghot ako. Kabner? Anong ginagawa niyo dyan? Hindi ba dapat nandun kayo sa harapan at nagdadasal? Mamaya magpuprosesyon na tayo. Ang bango niyo ho kasi ma'am. Kahit nasa harapan ako ng bahay naaamoy ko kayo. Kabner! Pasensya na, Celso. Sige, pupunta na ako sa harapan ng bahay. Pasensya na kayo kay Kabner ha. Matanda na kasi yun eh. Nagugutom ba kayo? Kumain lang kayo doon. Tapos na din kami magdasal at prosesyon na. Baka busog kayo ha. Salamat ho, Ninong. Leslie, ayos ka lang ba? Miggy, yung mata nung matanda parang yun yung nakita ko sumilip sa butas ng banyo eh. Sigurado ka ba? Bastos pala yung matandang yun. Kung kailan nagkaedad pa, dun pa naman mamanyak. Hayaan mo, kakausapin ko si Ninong para warningan yun.
kung hindi lang siya matanda eh. Tsaka, ano ba mabangong sinasabi nun? Wala naman akong pabango eh. Itong damit ko naman amoy pawis na nga eh. Baka naamoy niya yung amoy niya sa'yo kaya nasabi niyang nababanguhan siya. Nagawa mo pa talaga akong laitin ha. Kaibigan nga talaga kita. Hindi. Pero ang weirdo talaga ng mga tao dito. Tignan mo nga nagpupurisisyon ng ganitong oras. Ay, hayaan na nga natin sila. O paano? Liga na. Kain muna tayo. Ayoko na talagang makita yung matanda na yun eh. Kakatakot kaya siya. Hayaan mo, Leslie. Hindi kita iwan mag-isa dito. We, totoo ba yan? Mga ako nang hindi mo naman matutupad. Mangangako ba ako nang hindi ko tinutupad? Matapos manliit ng mga mata niya ay ngumisi naman siya saka nagpatiuna na sa paglalakad. Napailing na lang ako at sumunod na din sa kanya. Pagdating namin sa lamesa, napansin naming wala na nga din sila Ninong sa labas. Tahimik na doon at lumabi na lang ako at nagkibit-balikat. Nahihiya din kasi akong magtanong kung para saan at bakit ganong oras sila manalangin at magprosesyon. Oh, Leslie, nabaliw kang katuloy. Dahan-dahan naman. Bakit kasi iniisang subo mo yung hiwa ng mahabalangka eh? Ano ba naman kasi to? Nasa loob ng mahab? Buhok? Patingin nga ako. Bakit naman nagkaroon ng buhok dyan? Teka, bakit parang ang haba nito? Ano ba naman yan? Nakakawalang gana kumain. Munti ko pa nga malunok yan eh. Buti na lang ninunguya ko ng maigi yung pagkain bago lunukin. Nakapalaman pa yata sa makapal na mahayan. Kadiri talaga. Makakarating to kay Ninong. Kumpol-kumpol at mahabang buhok. Hindi yan pagkakamali lang. Parang sinadya ilagay yan. Imposible namang hindi nila yan napansin. Ang sarap pa naman ng maha. Creamy pero may flavor pala. Paano kung may lisa pa yan o di kaya galing sa anit na mabalakubak? Kadiri talaga. Wisit, mas nandiri pa ako sa sinabi mo eh. Bakit pa kasi kailangan sabihin mo pa yun? Hindi na namin naubos ang pagkain noon dahil sa nangyari. Nakakaapat na subo pa lang yata ako ay nawala na naman ako ng gana. At pagkatapos ayusin ang pinagkainan at hugasan ang mga platong ginamit namin, umakyat na din kami para makatulog ulit. Nakita ko sa wall clock na pasado 4:00 na ng madaling araw. Pero hindi na kami nakatulog ni Leslie. Tahimik kami parehas pero alam ko na iisa lang ang tumatakbo sa isip namin noon. Nakakatawang sabay kaming napabuntong hininga. Nagkatinginan at napailing. Magliliwanag na kasi ay mulat pa din kami nang may sumilip na liwanag sa bintana. Nagpasya na akong buksan na din yon para makapasok ang hangin mula sa labas. Doon ko nakita yung grupo ng matatandang kalat-kalat sa labas at tila pauwi na sa kanya-kanya nilang bahay. Nakapamintana lang ako noon nang matanawan ko yung ka-Abner. Tumingala din siya kung nasan ako. Na para bang nararamdaman niya ang mga mata kong nakasubaybay sa kanya. Napakunot ang noo ko noon at sa pagngisi niya, madugo ang mga ngiping lumitaw mula sa bibig niya. Parang adik niya ding pinadaanan ng dila niya yon, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Ano? Buhok sa Maha Blanca? Ador, ipatawag mo nga si Manang Osa. Bilisan mo! Lintik. Tingnan mo nga sa bisita pa natapat ang kadugyutan ng mga yan sa kusina. Ninong, ano pong gagawin niyo sa tagaluto? Ano bang gusto mong gawin natin, dinaanak? Sampulan ko ba o patawarin? Naku, patawarin niyo na lang ho, Ninong. Baka matanda na yun kaya hindi niya rin napansin. Alam niyo ba, sa lugar na to, lahat ng matatanda ay respetado, iginagalang at inaalayan taon-taon. Dahil sila ang may koneksyon sa kalikasan para panatilihing masagana ang aming mga lupain. Pero ibang klase ng matanda si Manang Osang. Bukod sa normal lang siyang tao, pagluluto lang ang alam niyang gawin at wala nang iba pa. Pagkatapos hindi niya pa nagagawa ng tama. Lahat ho ba ng tao dito kapag tumatanda na nagkakaroon na ng koneksyon sa kalikasan? Hindi.
Mga tao lang kami. Pero ganun ang gusto naming maging pagtanda namin. Aba, sino bang ayaw na nakakausap mo ang kalikasan, hindi ba? Ibig sabihin, magiging parehas lang po kayo ni Manang Osang pagtanda nyo, Ninong? Hoy, Leslie, ano ba? It's okay, Miggy. Tama ka nga. Prangka ang girlfriend mong to. Natutuwa ako sa'yo, Leslie. Gustong gusto ko yung kausap na may utak at lumalaban. Kaya nga ho sana, pagbigyan nyo na si Manang Osang. Pakiramdam ko, pagkakamali lang talaga yun eh. Teka nga muna. Magkakilala na ba kayo ni Aling Osang? Naku, hindi ho. Sinasabi ko lang ho kung ano yung pakiramdam ko nung... Sige. Pagbibigyan kita ngayon. Pero kapag ako naman ang hihingi ng pabor, dapat hindi mo rin ako tatanggihan, ha? Ho? Kung kaya ko ho at bukal sa loob ko, bakit naman ho hindi? Pinuno, pinapatawag niyo raw ho ako. Eto, tingnan mo. Pamilyar ka ba? Parang binilog na buhok ho yan, Pinuno. Tama. Buhok na nakapalaman sa mahablang ka na niluto mo kahapon. Bisita ko pa ang nakakain at muntik pang nabilaukan. Naku, patawad po, Pinunong Celso. Baka hindi lang ho napansin dahil sa dami ng niluluto ko kahapon. Patawarin niyo ako. Huwag niyo akong patayin. Pakiusap. Maswerte ka at mabait ang bisita ko. Sa susunod na mangyari pa ang ganito, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Alam mo naman yan, Osang, di ba? Oh, alam ko. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa buhay ko, iyo. Iha. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagluluto. Magtatanghalian na. Masusunod ho. Ninong, pwede ho bang sumama kay Lola Osang sa kusina niya? Tutulong ho sana ako sa pagluluto. Naku, Iha. Huwag na. Sobrang init doon. Baka mamaya masira itong maganda mong kutis. Ano ho bang maganda sa balbon, Lola? Sasama na po ako. Gusto ko kayong makita magluto at gusto ko na din kayong tulungan. Sige na, Osang. Isama mo ang bisita ko. At ako naman ililibot ang inaanak ko sa magagandang lugar dito sa atin. Babalik kami bago magtanghalian. Ay, masusunod ho, Pinuno. Leslie, pwede ba tayo mag-usap sandali? Oo naman. Ano ba yun? Teka lang po, Lola, ha? May itatanong lang ako. Doon tayo. Ano ba yun? At ang layo-layo naman na natin. May nakalimutan mo na ba? Ang alin? Yung sinabi mo na hindi mo ako iiwan. Seryoso ka ba talaga dun? Seryoso talaga ako doon. Pero may isa pa. Yung cellphone mo, nakita mo na ba? Ay, oo nga pala, no? Saan nga kaya napunta yun? Ipalagay ko kasi may kumuha nun sa kwarto. Kaya nawala yun. Alam mo, pakiramdam ko din yan. Kaya huwag ka sumama kay Lola Osang. Sa amin na lang. Baka mapaano ka pa na wala ako sa tabi mo. Ano ka ba? Hindi ako mapapano doon. Mas gusto ko lang talagang manood ng nagluluto kaysa gumala, no? Alam mo naman, ultimate dream ko yung maging chef, di ba? Kaya lang, yung pagiging chef naman yung may ayaw sa akin. Palagi na lang palpak, lalo na sa kutsilyo. Pero nag-aalala ako para sa'yo eh. Mamaya magpunta dun yung matandang suminghot sa'yo kagabi. Ganito na lang. Pabilinan mo na lang kay ninong mo yung mga guard dyan na huwag papasukin dito yung kaabner na yun. O kahit papuntahin sa kusina ni Lola Osang. Ano? Kulit mo talaga, no? Bahala ka nga dyan. At saka isegue mo na din yung pagtatanong tungkol sa cellphone kung nawawala. Balitaan mo na lang ako mamaya ah. Enjoy kayo dun. Oo na. Sige na. Mag-iingat ka. Sus, oo na. Opo, babe. Naiiling akong sinundan na lang siya ng tingin. Inalalayan niya pa yung matanda nang sabay na silang lumakad paalis. Ako naman, nginitian lang ni Ninong at ni Yaya nang umalis. May sasakyan kaming ginamit noon para maglibot sa buong komunidad. Napansin ko na sa tuwing may madadaanan kaming mga lokal, napapayukod na lang ang mga ito at parang iwas. Isa lang ang nasiguro ko. Kung hindi sila disiplinado, may takot sila kay Ninong. Gusto kong maging proud dahil inaanak ako ng isa sa nirerespetong tao sa lugar na yon. Pero parang may mali.
May nararamdaman akong kakaiba sa kilos ng mga tao doon. Baka nagtataka ka sa nakita ninyo kaninang madaling araw. Nakaugalian na talaga namin yun dito tuwing sasapit ang Disyembre bilang pagpupugay sa mga nilalang na nagbabantay sa aming komunidad. Nilalang ho, Ninong? Oo, mga aswang. Aswang? May aswang ho dito? Wala sila dito. Nagbabantay lang. Natatakot ka ba? Kahit sino naman hong tagalunsod na makaalam na may aswang sa isang lugar, matatakot din siguro. Hindi naman lahat sumasadya rito para lang dyan. Na-excite pa nga silang makaharap ang mga aswang. Ikaw ba? Ayaw mong makakita ng ganon? Minsan mo lang mararanasan yun sa buhay mo. Di bali na ho, Ninong. Gusto ko ba hong mabuhay na matagal? Isang karangalan na maging pagkain ng mga aswang, Miggy. Mataas silang nilalang kumpara sa atin. Hindi ka mamamatay lang at pakikinabangan ng mga bulate sa lupa, kundi naging bahagi ka ng katawan ng isang kagalang-galang na nilalang. Hindi na ako kumibo noon, pero nasa mukha ko ang pagkaasiwa sa mga sinasabi niya. Ang akala ko matino siyang mag-isip. May parte pala niya ang baliw sa kung anong paniniwala. Kalaunan, nang mapansin niya siguro na hindi ako komportable ay malakas din siyang tumawa at binawi ang mga sinabi niya. Napunta ulit ang topic namin sa pag-iikot sa baryo. Pasado 12:00 na nang makabalik kami. At sa daan pa uwi, may nakasalubong kaming babae na natatakpan ng belo ang buong ulo at muka. Mata niya lang ang litaw noon na napansin kong nakatitig ng kakaiba sa akin. Para siyang may gustong sabihin na hindi ko alam kung ano. Dahil nakasasakyan nga kaya nalampasan din namin siya. Pero kahit ganon, napansin ko sa side view mirror na nakatingin pa rin siya sa akin. Hanggang sa lumayo na kami at tuluyan na lang siyang nawala doon. Pagpasok namin sa kusina ng bahay ni Ninong, nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Umuusok pa ang ilan doon. Pero agad na pumukaw sa pansin ko yung nakatakip na pagkain sa upuan ni Ninong. Para yung pagkain ng isang royal blood na may pa-mysterious effect pa. Paborito ko ang isang to. Medium rare adobo. Kuhang-kuha ni Manang Osang ang panlasa ko kaya nga tumataba ako ng ganito eh. Medium rare ho? Ano pong ibig sabihin nun, Nong? Bahagyang niluto ang ibig sabihin nun, Miggy. Ang lambot ng karne. Bata pa kasi. Sige na, let's eat. Pakabusog kayo, ha? Masarap naman ang mga nakahaing pagkain. Iba't ibang potahe at may mga panghimagas ding mga prutas. Pero napansin kong hindi kumikibo si Leslie kaya nagtaka ako. Hindi naman siya ganun kanina nung iniwan ko. Masaya pa nga siya. Naupo lang siya noon at kumain na din nang hindi man lang ako tinitingnan o niyayaya. Tuluyan nang nawala kay Ninong ang atensyon ko noon. Kada subo ko ay tinitingnan ko si Leslie, pero parang hindi niya ako nakikita. Nakabalik na kami ni Leslie sa kwarto matapos ang tanghalian. Pinagpapahinga kami ni Ninong dahil mamayang gabi daw. Isasama niya kami sa sambahan nila para formal ding maipakilala sa mga taga-barangay. Tahimik pa rin si Leslie habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Pero halata ang pagkabalisa sa kilos niya. Gustuhin ko mang unang makipag-usap. Nag-aalangan akong magbukas ng usapan dahil hindi ako sanay na ganun siya. Leslie, ano ba nangyari kanina? Bakit parang ang tahimik mo habang kumakain tayo? Wala naman. Napapaisip lang ako. Napapaisip? May naging problema ba sa kusina ni Lola Osang? Ay, habang nasa kusina kasi ako kanina, napilit kong magkwento si Lola Osang. Miggy, may mga bagay dito sa baryo na hindi ko maintindihan eh. Yung mga nangyari kaninang madaling araw, hindi normal yun eh. Teka nga, ano bang sinabi niya? Paano ba to?
May mga paniniwala kasi sila dito na kakaiba. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagbabantay daw sa lugar nila. Ah, yun tungkol sa mga aswang. Sinabi rin ni Ninong sa akin yung kanina habang nag-iikot kami sa baryo. Talaga? Naniniwala ka ba dun? Hindi, syempre. I mean, sino ba naman yung maniniwala sa ganun? Tinatakot lang tayo ng mga yun. Miggy, sagutin mo naman ako ng totoo. Leslie, hindi naman sana naniniwala ako. Pero kung totoo nga, sa palagay mo, dapat na tayo umalis dito? So ibig sabihin natatakot ka nga. Hindi naman ako natatakot. Nakasiwa lang ako. Ang hirap tanggapin na may ganun pala. Kung totoo man, nasaan naman yun? Bakit ang dami pa rin tao dito? Miggy, hindi ko alam kung gaano katotoo lahat ng naririnig ko. Hindi ko rin alam kung maniniwala ako kay Lola Osang. Pero kasi, baka sa boses niya kanina yung takot eh. Alam mo, tingin ko nga, minamanipula yung mga tao dito sa lugar na to. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Sino naman magmamanipula? Si Ninong? Shh! Ang ingay mo! Basta, lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon, itago mo lang. At kahit alam natin, wag na lang muna nating isipin hanggat wala pa tayong ebidensya. Yung cellphone ko nga pala, natanong mo ba kay Ninong? Hindi nga eh. Hindi ko alam paano magtatanong sa kanya na hindi ako nagtutunog ng huhusga sa kanya na kinuha niya. Bakit naman nila kukunin wala nga signal dito? Tsaka bagong labas na model yun. May camera at voice recorder yun. Siguradong bubula ang bibig ng nanay ko sa kakabunga nga sa akin pag nalaman nun nawawala yung cellphone ko. Baka kaya naman pinag-iinteresan kasi wala pa naman nakakarating na ganong model dito sa kanila. Ewan ko sa'yo. Ako na nga lang magsasabi kay Ninong mamaya. Kailangan ko kasi talagang mahanap yun eh. O sige, sasamahan na lang kita. Pero Leslie, siguro dapat maging maingat tayo simula ngayon ha. Mas magmasid ba tayo? May kakaibang ka ba kasi talaga ako sa lugar na to eh. O ano, thankful ka na ba ngayon nakasama mo ko? Paano? Siguradong pati si Ninong nagtataka kung bakit ka ganun kanina. Ang daming pwedeng dahilan no. Yung regla ko. O kaya naman nawala lang ako sa mood. Bawal ba yun? Ayan ka na naman. Bakit mo pati regla mo dinadamay mo? Lukling ka ba? Hoy, hindi mo ba alam na malaki ang epekto ng regla sa amin? Palibasa hindi ka dinudugo bonbon eh. Pero kung sa bagay, ganyan din naman yung kapatid ko eh. Ang susungit kapag may red tide. Napaka-demanding pa. Piggy! Leslie! Maaari ba kayong bumaba sandali? Nong, paano kung may ginagawa pala kaming kababalagan ni Leslie tapos bigla kayong pumasok? Kagaya ng ginawa nyo ngayon. Di lalabas ako ulit. Hindi naman kasi nakalak tong pintuan nyo. Tsaka alam ko na tungkol sa bagay na yan. Wala kayong dapat itago sa akin. Ganun ho ba? Nako, hindi po yata kami komportable na ibahagi sa iba yung ginagawa namin kung sakali. O sige ho, bababa na din kami. Isasabihin din po kami sa inyo nung... Sige, hihintayin ko kayo doon. Bilisan nyo lang. Ayoko naiinip ang mga matatanda. Nagkatinginan pa kami ni Leslie paglabas ni Ninong. Mariin akong napapikit. Wala naman kaming gagawing kababalaghan doon. Pero nakakabastos naman talagang basta na lang papasok na hindi man lang kumakatok. Sana hindi na lang kami binigyan ng kwarto kung ganon. At pagbaba nga namin, nakaupo na ng paikot sa lamesa ang ilan sa matatanda. Nakaayos sila. Purong itim ang mga suot habang yung matatandang babae may belo pa sa ulo. Ipinakilala lang naman kami ni Ninong sa kanila. Sila daw yung mga matataas na antas ng tao sa komunidad. Nabagamat si Ninong ang punong barangay, pagdating sa mga matatandang yon, siya ang yumuyukod sa mga ito. Patapos na ang pagpapakilala at paakyat na din sana kami sa kwarto namin nang isa sa mga matatanda ang nagsabing buntisin ko na daw si Leslie para mas maging masaya na ang baryo na yon. Wala na daw kasing nagbuntis doon sa loob ng 10 taon. Kailangan na daw nila ng iyak ng sanggol na siyang bubuhay sa dugo ng mga lokal, lalo na silang matatanda na.
kahit gaano daw kasi kasagana, hindi daw yun kumpleto kung walang iyak ng sanggol ang pupuno sa lugar mapaumaga man o gabi. Nababaliw na ba sila? Tsaka kahit magbuntis ako, no? Sa palagay talaga nila, tatagal tayo dito hanggang sa mga anak ako? O ano, pinagsisihan mo na ngayon kung bakit ka nagpakilala bilang girlfriend ko. Hindi, no? Tsaka hindi naman tayo tanga para sundin sila eh. Ang weirdo ng mga tao dito, Miggy. Ibang klaseng probinsya yata tong napuntahan natin eh. Saka akala ko ba may piyestahang magaganap? Bakit puro dasal at prosesyon yung pinag-uusapan nila? Iba-iba naman kasi yung piyestahan eh. Nasanay ka kasi na maingay tapos magulo yung piyestahan. Kaya yan, dismayado ka tuloy ngayon. Dahil 3:00 pa nga ng madaling araw kami nagising. Nakatulog din kami ng hapong yon. Masarap ang naging tulog ko. Ang lamig at malakas din kasi ang hangin na pumapasok mula sa bintana. Halos ayaw ko pang idilat ang mga mata ko nang may maramdaman akong tumutulo sa mukha ko. Nung umpisa, pinupunasan ko lang naman yon. Pero nang maulit-ulit, napadilat ako ng marahan. Inakala ko pang umuulan at may butas lang sa bubong. Pero magkakadikit na mukha ng mga matatanda ang namulatan kong nakangiti ng maluwag habang nasa ulo na namin ni Leslie at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa amin. Nakabuka ang bibig nila at dun nga lumalabas ang mga laway nila. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakapasok? Miggy? Sino? Ano? Bakit ho kayo nandito? Iho, iha, gumawa na kayo ng bata. Panunuorin namin kayo at sisiguraduhin mabubuo ang bata sa loob ng baryo gito. Ikaw? Manya ka talagang matanda ka eh. Nababaliw ka na ata eh. Ninong! Ninong Celso! Ninong! Anong nangyayari? Oh, mga apo. Ano nga atin at naririto kayo sa kwarto ng mga bisita ko? Palabasin niyo sila, Ninong. Pakiusap. Tong matandang to, kagabi pang minamanyak si Leslie. Hindi mo ba kaya aksyon? Ikaw na naman, Ka-Abner! Nako, pagpasensyahan nyo na sila, Miggy. Ganyan lang talaga sila kaiinit tumanggap ng bisita. Lalo pa, at mga batang tulad nyo. Doon na kayo sa labas, mga apo. Huwag nyo namang tinatakot ang mga bata. Sige kayo, baka takasan tayo ng mga yan. Ayaw nyo naman siguro mangyari yun, hindi ba? Tulala at nakangangalang si Leslie nang muli ko siyang tingnan. Gaya ko ay hindi siguro siya makapaniwala sa mga nangyari. Walang pagdadalawang isip ko siyang nilapitan at kinabig para yakapin. Hinaplos ko ang balikat niya para pakalmahin siya nang lumayo siya mula sa akin. Tumayo ako at nagtungo sa pintuan para ilock yon. Maya-maya pa, nahihilo na akong sundan siya ng tingin habang paroon at parito sa loob ng kwarto. Nananadya na talaga sila, Miggy. Tinatakot nila tayo. Alis na tayo. Magpapaalam na ako kay Ninong. Oo, sige. Aayusin ko na din yung mga gamit natin. Dito ka lang ah. Ako nang bahala. Inaayos na ni Leslie noon yung mga gamit naming hindi naman masyadong nakakalat nang bumaba ako. Sa sala ko naabutan si Ninong. May kinakain siya na kung ano. Nang mapalapit ako, napagtanto kong parang chicken skin ang pinapapak niya habang nagbabasa siya ng dyaryo. Pero kumpara sa chicken skin na malinis, yung nasa mangkok niya ay mukhang may itim-itim na pekas. Ang totoo, para akong madudumi sa kaba habang pinapractice sa isip ang sasabihin ko kapag nagpaalam na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya, lalo na at nakapangako akong tutulong sa pag-aasikaso ng piyesta. Bago tuluyang lumapit, pinuno ko ng hangin ng dibdib at i-display sa mukha ang determinasyon. Nong, pwede ba kita makausap? Tignan mo tong turista na napabalita dito sa dyaryo. Dito yan galing sa baryo ko. Bago natagpo ang patay sa bukana ng papasok dito sa baryo.
binalatan ng buhay. Sinabihan ko na kasi siyang delikadong umalis ng ganitong panahon. Ipagpaliban niya na lang muna ang Pasko at bagong taon bago umalis. Pero hindi siya nakinig. May sasabihin ka kamo? Ano yun? Ay, ano sana nung yung cellphone kasi ni Leslie nawala kagabi. Baka lang po napansin ninyo na misplace niya yata eh. Tsa, hindi nga eh. Mahalaga daw ba yan sa kanya? Oo eh. Regalo kasi yun ng mga magulang niya sa kanya. Baka napansin niyo lang ho. Yaan mo, magpapalinis ako ng buong bahay. Baka kung saang sulok lang napadpad. Yun lang ba? Oo no. Yun lang naman. Pwede ko bang mahiram tong dyaryo kapag tapos na kayo magbasa? Oo naman. Eto, kunin mo na. Ito ring chicharong balat. Iakyat mo na sa taas para may mamirienda kayo. Masarap yan. O sige ho nong. Salamat. Mamayang gabi ha. Bandang 11:00. Unang simbang gabi ng mga taga-baryo yon. Mas maiging naroon kay ni Leslie. Wala akong problema nong. Bababa na lang kami ni Leslie. Nanghihina ako habang paakyat sa kwarto. Para kasi akong mauupos kanina habang nagsasalita si Ninong. Hindi na kailangang magtanong pa. Obvious na hindi kami basta pwedeng umalis doon ni Leslie hanggat hindi sumasapit ang bagong taon. Nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto namin nang pakatitigan ko ang mukha na nasa dyaryo. Yon ang turistang sinasabi ni Ninong. Napansin kong maraming tattoo yung lalaki sa katawan. Saka naman baling ko sa chicharong hawak na nasa mangkok. Oh, Miggy. Teka. Ano nangyari? Teka muna. Teka lang ha. Isara mo muna yung pinto at ilak. Ano ba yung tinitingnan mo? Teka nga lang. Chicharon ba yan? Bakit ang dumi? Naku, hindi. Siya nga to. Diyos ko. Miggy, ano ba? Magsalita ka nga. Maayos na yung mga gamit natin. Ano, uuwi na ba tayo? Naku, grabe. Hoy, Miggy. Ano ba kasing nangyayari? Basahin mo. Basahin mo yung nasa dyaryo. Ha? Turista? Binalatan ng buhay? Teka. Itong balat ba na to, Miggy? Ito yung... may tattoo nung lalaki? Diyos ko, Miggy. Miggy, nasan ba talaga tayo? Tama nga talaga yung mama mo. Hindi nga safe dito. Ano? Sinabi ni nanay yun sa'yo? Siya yung nakiusap sa akin na samahan ka eh. Nag-aalala siya para sa'yo dahil ayaw mo daw siya kasing pakinggan eh. Ano? Bakit ka naman pumayag? O ngayon, kung totoong delikado dito na may pumapatay nga, di nadamay ka pa. Magsisiman ako, Miggy. Huli na ang lahat. Nandito na tayo. Saka pinili kong samahan ka. Mabuti na nga lang at may nalalaman tayo kahit papano sa kung anong lugar na to eh. At kung hindi tayo basta makakalabas, kailangan na lang nating mag-ingat ng husto. At makisama siguro hanggang sa pwede na tayong umuwi. Napatango na lang ako ng sunod-sunod. Hindi ko rin naman alam kung paano mag-iisip ng matino ng mga panahong yon. Gulong-gulo ang isip ko. Sa kagustuhan kong mailabas ng ospital si nanay bago magpasko at mabigyan sila ng kahit papano masaganang buwan ng Disyembre. Ayon at nakulong naman ako sa mapanganib na baryo. Niyakap ako ni Leslie at doon ay naramdaman ko din ang pag-alog ng katawan niya. Umiiyak rin siya at ramdam ko ang takot na pilit niyang pinaglalabanan pero hindi niya magawa. Kami lang ang magkakampi doon. At ng mga sandaling yon, mas na-appreciate ko si Leslie. Totoo nga na baka kung wala siya, mababaliw ako sa kaiisip. Mga kababaryo ko, Kung paano ko pagtatagumpayang makatakas mula doon. Pa sa syudad ng Maynila. Baka mas mapaaga pa nga ang Si Miggy. pagkamatay ko. At ang kanyang kasindahang si Leslie.
Tratuhin niyo silang espesyal at pinakamahalagang tao ngayon dito sa ating baryo. Makakaasa ba ako? Simula ngayon, ay makakasama na natin sila sa gabi-gabing pagsamba at pag-aalay ng orasyon sa ating mahal na tagabantay. Nasasabik na ba ang lahat? Hindi yun normal na pagsisimba na gaya ng nakasanayan nating mga Pilipino. Isang matandang nakahod na kulay pula ang nasa gitna ng malawak na altar. At may kung anong sinasabi tungkol sa magiging kapalit ng ginagawa nilang pag-aalay sa tagabantay. Napakarami nitong ipinapangako sa mga taga-baryo. Kasaganaan, kaginhawahan, at ang highlight yata ay ang mahabang buhay na pwedeng tumagal hanggang 30 taon. Ang ilan ay pumalakpak at gumawa ng kakaibang ingay. Parang ungol na hindi ko mawari. Habang ang ilan ay yumuyukod at humahalik pa sa lupa. Ang pinakabatang nakita kong naroon, parang 10 taon pataas na nga. Tama ang sinabi nila kanina sa bahay ni Ninong. Wala nang sanggol doon o kahit mas bata lang sa 10 taon. Kayo ba? Ayaw nyo mabuhay ng matagal, ha? Makakagawa kayo ng napakaraming sanggol nun na iaalay natin sa tagabantay. Tamang-tama, mga bata pa kayo at mapupusok. Kayo na namang manyakis kayo? Gusto mo mapahiya sa buong baryo ninyo? Bakit hindi mo subukan, iho? Tingnan natin kung sino ang pagtatawanan ng mga tao. Huwag mo na lang siyang pansinin, Miggy. Hindi titigil hanggat hindi tayo nakakagawa ng mali. Iniinis lang tayo ng matandang yan eh. Kung gayon, gusto mong bulungan kita araw-araw, iha. Epektibo ang mga salita ko. Mabubuntis ka agad. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, puputulin ko talaga yung dila mo matanda ka at ipapakain ko yan sa'yo. Siya nga. Nasasabik na magmalasahan ng sarili kong laman. Kapag nagkataon, ungol na lang ang magagawa ko at hindi na makakapagsalita pa. Di, lalo ng maraming matandang babae ang maghahanap ng serbisyo ko. Nakakadiri ka matanda ka. Umalis ka nga dito. Halika na nga, Miggy. Doon na lang muna tayo sa likod. Nagpaalam na ako kay Ninong na gagamit ako ng banyo. Magbabanyo ka, iha. Subukan mo lang sumunod. Uunahin kong dukutin yung mga mata mo bago ko putulin yung dila mo. Naglalakad na kami paalis ay nasa matandang si Ka Abner pa rin ang mga mata ko. Ganon din naman siya sa amin. At ang laki pa ng pagkakangisi niya. Napakalakas talagang mambwisit. Kung hindi lang talaga ako nakakapagtimpi at kung hindi ko lang inaalala ang bilin ni Leslie na pakikisama sa lugar na yon, baka winasa ko na sa suntok ang mukha ng matandang yon. Pagdating sa pinakalikod, doon namin nakita si Lola Osang. Gaya ng iba ay nakaitim din siya. Lahat ng naroong taga-baryo, nakaitim maliban sa mga pinakamatatanda. At kay Ninong na mga nakakapang pula. Tanging yung mga nagsasalita sa harapan ang may suot na hoodie at halos matakpan na ang muka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, Leslie? Huwag na huwag kang magsusuot ng kulay puting damit. Pati ikaw, iyo. Walang magagawa si Celso kapag hindi niyo siya sinunod. Naisip ko po kasing sumunod na lang kaysa makipagmatigasan, Lola. Kailangan kasi naming makauwi ng buhay ni Miggy. May papakita ko sa inyo mamaya. Pag uwi ninyo, dumaan kayo sa pintana dun sa isa, yung nakaharap sa kagubatan. Gawan ninyo ng paraang makapapa doon. Hihintayin ko kayo sa kakahuyan sa likod ng bahay ni Pinunong Celso. Oh, saan ho? Lola! Shh! Hayaan na natin siya. Ano bang plano mo, Leslie? Mapagkakatiwalaan kaya natin siya? Naniniwala ko mapagkakatiwalaan siya, Miggy. Pero paano kung magkamali tayo? Tayo na lang yung magkakampi dito, Leslie. Kailangan nating sumugal, Miggy. Alam ko, meron at merong tao na hindi pabor sa ginagawa ng ninong mo. At kung hindi tayo magte-take ng risk, paano tayo makakahanap ng tulong?
May nakita akong police station malapit sa barangay hall. Bakit hindi natin subukan yun? Nababaliw ka na ba? Baka mamaya nandito pa sa simbahan na to yung mga pulis na sinasabi mo eh. Hindi mo yata naiintindihan yung nangyayari dito, Miggy. Pasensya ka na. Hindi ko rin talaga alam kung paano mag-iisip ng tama eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Kailangan kitang maging malakas at matatag ha. Nang magsiuwian na ay sumabay pa rin kami kay Ninong. Gaya ng napag-usapan namin ni Leslie. Sumunod lang kami sa lahat ng nais niya. Wala pa kaming lakas para lumaban. Idagdag pa ang mga tauhan niyang anlalaki ng katawan at nakabantay din sa kanya 24 oras. Pag-akyat nga namin sa kwarto, inasikaso naman namin ang gagamitin sa pagbaba sa bintana. Itinali na lang namin sa isa't isa ang mga kumot, kobrekama at mga punda. Yon ang ginawa naming daanan pababa ng bintana. Nauna na din akong bumaba nun para masuri ko din kung may mga banta ba sa paligid nun. Parang lalabas ang puso ko sa kaba habang maingat na humahakbang. Ang dami pa namang tuyong dahon doon. Nang masigurong ligtas naman, sinenyasan ko na din si Leslie na bumaba na. Pero hindi pa man siya nangangalahati, may naramdaman na akong mga yabag sa paligid at papunta yon sa gawin namin. Diyos ko, kayo lang pala yan, Lola Osang. Akala ko kung sino na eh. Muntik na akong bumalik sa taas. Akala ko po ba hintayin niyo na lang kami sa kakahuyan? Naisip ko kasi na baka maligaw kayo lalo't gabi na. Wala namang masyadong nagpupunta rito eh. Bilisan nyo na. Nilak nyo bang ng maigi ang pintuan sa kwarto ninyo? Oo, Lola. Hindi naman siguro papasok si Ninong dun ngayong gabi. Lalo na't naging masunurin naman kami sa kanya. Ano ho? Tara na. Sundan nyo lang ako ha. Hindi tayo pwedeng gumamit ng flashlight dito. Makakahala tayong mga bantay. Oo, sige lang ho, Lola. Masusundan naman namin kayo. Ingat lang din ho kayo ah. Naku, kabisado ko ng daan dito, iha. Gabi-gabi ay ganito ang gawain ko. Teka muna, may kukunin lang ako. Lola, ano po yung bitbit nyo? Ito ba? Tira ito dyan sa bahay ni Pinunong Celso. Inuuwi ko kay Minda para may pagkain sa bukas ng hapon. Minda? Sino ho yun? Apo ko yun, iho. Bilisan natin ang makilala nyo na siya. Siya ho yung pupuntahan natin? Bakit ho? Bakit ba ang dami mong tanong, Miggy? Sumunod na nga lang muna tayo. Pasensya ka na, Leslie ha. Hirap talaga ako magtiwala eh. Iniisip ko nga kung mamamatay. Sana ngayon na para hindi na ako pahirapan ng husto. Hoy, baliw ka talaga no? Walang mamamatay. Kailangan pa tayo ng mga pamilya natin. Ang sabihin mo, sila yung papatayin natin. Huwag kang panghinaan, iho. Lahat ng pagsubok ay may solusyon. Kailangan mo lang talagang maging matalino sa pagdidesisyon. May kalayuan din ang binaybay namin bago narating ang isang maliit na kubo. Doon ay isang magandang babae ang nagbukas ng pintuan nang marinig ang katok at tawag ni Lola Osang. Patangkad, balingkinitan at mahaba ang itim na buhok. Kung tutuusin, perpekto ang kabuuan niya. Napakarami na agad ng tanong na sumibol sa utak ko pagkakita ko sa kanya. Pero ni isa sa mga yon, wala akong naisatinig dahil natulala na lang ako sa babae. Naku Lola Osang, nagayuman na ho yata tong kasama ko eh. Ayan oh, hindi na naalis yung mata sa apo nyo. Pakidagukan nga ho to. Hindi naman nakakapagtaka yan, iha. Kahit sinong lalaki ang makaharap nitong si Minday, nawawala sa katinoan. Dapat na po ba akong mag-alala para sa kaibigan ko, Lola? Wala kang dapat ipag-alala, Leslie. Hindi naman masamang tao itong si Miggy eh. Tsaka, kaya ko nga kayo dinala rito para matulungan kayo sa problema ninyo. Hoy, Miggy! Abay, gumising ka nga. Nananaginip kang gising eh. Ho? Pasensya na ho kayo. Ako nga pala si Miggy. Ikaw, anong pangalan mo? May nasabi ba akong mali? Aray! Huy,
Ano ba problema mo? Ano, gising ka na ba? Oo, bakit? Natulog ba ako? Oo, ang hindi nga ng tulog mo eh. Kulang na nga lang maglaway ka na. Sus, ewan ko sa'yo. Palagawa ka ng kwento eh. Pero Lola, bakit pala tayo nandito? Dito ho ba kayo nakatira? Hindi. Si Minda lang ang nananatili dito. Bumabalik ako sa bahay ni Celso sa umaga. Mahirap na. Baka kasi masundan ako malaman pa itong bahay ng apo ko. Kung sa bagay, sa ganda ho ni Minda, siguradong delikado siya sa mga tao dun. Lalo na dun sa manyakis na matanda na yun. Lola, ano ho bang itutulong ko sa dalawang dayo na ito? Naglakas loob silang pasukin ang lugar na to na hindi mo na inaalam ang mga usap-usapan tungkol dito. Malamang nasilaw sa alok na pera ni Celso ang mga to. Tama ho ba ako? Ninong ko si Celso. At totoo, nagbigay siya ng malaking halaga bago ako inalok na magpunta dito. Ngayon ko nga lang siya nakakilala eh. Simula kasi bata ako, wala na ako nakalakihang mga ninong at ninang. Banu ka talaga kahit kailan, no? Nagkukwento ka ng malungkot ang boses mo pero ang lapad-lapad ng ngiti mo. Lola Osang, sigurado ho ba kayong ayos lang to si Miggy? Parang naengkanto ho eh. Ibig sabihin tama ako. Dahil sa pera kaya kayo naririto. Oo, dahil sa pera at kasabi kang makilala yung ninong niya. May pinunan kasi sa pagkatao ni Miggy yung katotohanang nakilala niya na yung ninong niya kahit minsan lang. Talagang minsan niya lang makikilala yon. Dahil simula ngayon, bilang na ang mga araw na buhay kayo. Kaya nga't eto ko, patay na patay sa iyo. Ari ko! Uy, makakaurot ka naman, Leslie. Nahiya ka pang tuklapin yung balat ko ah. Magseryoso ka nga, Miggy. Kailangan natin ng tulong para makaalis tayo dito. Ano bang gagawin ko? Seryoso naman ako eh. Hindi madaling makatakas kay Celso. Lalong hindi siya madaling kalaban. Buong baryong makakalaban ninyo kapag nagkataon. Pero bakit nandito ka sa masukal na bahagi ng kakahuyan, Minda? Nagtatago ka ba? Hoy, Miggy! Oo. Nagtatago ako dahil isa ako sa muntik ng maging alay nung nakaraang taon. Alay? Sa mga aswang ba yan? Tao yung ginagawa nilang alay? Dito sa bantay daw sa baryong ito? Mali. Hindi totoong tagabantay na sinasabi nila, lalong walang aswang na pumoprotekta sa kanila. Kung ganun, bakit yun ang sinasabi niya? Tapos paniwalang paniwala yung mga tao. Para pagtakpan ng krimeng ginagawa nila sa mga dayuhan at turista. May kultong samahan ng mga matatanda at si Celso. Nagpa-practice sila ng kung paano magiging immortal habang sumasamba sa demonyo. At ang mga biktima, puso at dugo ng mga yun ang ginagamit nilang alay sa demonyo habang kakainin naman nilang iba't ibang parte ng katawan bilang parte ng orasyon. Naku, hindi. At ikaw, paano ka nakaligtas? Nakatakas ako ilang oras bago magsimula ang orasyon. Tapos, dito ka na naglagi? Bakit hindi ka umalis at nagpakalayo-layo? Dahil sarado lahat ng daanan dito kapag may orasyon, naroon ang mga tauhan ni Celso. Nung matapos yung orasyon, pwede na kayo makalabas nun, di ba? Hindi nyo lang alam pero palaging may mga mata sa bukana. Kaya nga ultimo dayuhan o turista na nagtatangkang tumakas hindi nakakalabas ng buhay. Paano mo kami matutulungan, Minda? May paraan. Pero kailangan ko ng tulong mula sa iba. Hindi ko alam kung mapapagkatiwalaan ko kayo pero nasisiguro ko na ayaw nyong mamatay dito o kahit sumapi man lang sa kulto na yon. Siyempre ayaw namin. Napakalaking pagkakamali na hindi ako nakinig sa nanay ko. Binilaan din siya ng tatay ko bago namatay. Pero naging matigas yung ulo ko. Huwag mo na nga sisihin yung sarili mo, Miggy. Ang importante, may natutunan ka sa nangyari. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon, maging handa at magplano. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Nang ilatag na ni Minda sa amin ang mga nakahanda niyang plano, nahirapan talaga kami ni Leslie kung papayag ba kami o hindi. Pero aaminin kong detalyado yon at malaki ang posibilidad na magtagumpay kami kapag pinaunlakan namin yon. Yun nga lang, may kailangan kaming isakripisyo at kailangang pagdaanan. Bagay na ni minsan, hindi ko inasahang magaganap sa pagitan namin ni Leslie.
Bago pumutok ang liwanag kinabukasan, maayos naman kaming nakabalik sa kwarto namin. Saktong naayos namin ang mga kumot at punda nang may kumatok sa pintuan. Si Ninong Celso. Nakalak na kasi yon kaya hindi na din siya makapasok basta-basta. Kabado man akong pakiharapan siya. Tinatagan ko na lang ang loob ko. Oh, kamusta ang naging tulog niyo? Maayos naman ho, Nong. Mabuti kung ganon. Nakakapagod kasi ako maghapon na to. Hanggang mamayang gabi. Maaasahan ko ba kayong dalawa? Medyo masama po kasi yung pakiramdam ko, Ninong eh. Si Miggy po, pwede bang dito na lang muna sa tabi ko? Pasensya na po talaga ah. Kailangan ko kasi ng body heat contact lalo na pag nilalagnat ako. Nilalagnat ka ba? Hindi pa naman ho pero pakiramdam ko lalagnatin talaga ako eh. Masakit kasi yung katawan at kasukasuan ko. Magpapahilot din po sana ako kay Miggy. Ganun ba? Siya, sige. Pero pasensya ka na ha. Mag-iiwan kasi ako ng bantay dito sa labas ng kwarto nyo. Regular niya kayong titignan. Lalo na itong si Leslie. Bumaba ka na lang, Miggy, kapag okay na ang lahat dito. Ho? Bakit naman po may bantay, Nong? Bukod sa pangaras na ginagawa sa inyo ni Abner, gusto ko lang din siguruhin na hindi kayo lalabas ng bahay na walang permiso ko. Bawal ho kami lumabas. Oo, iniiwas ko lang kayo sa posibleng mangyari. Oh, eto. Oh, ito pa ba yung balat kahapon? Hindi nyo kinain. Yun nga ho, Ninong eh. Hindi namin nakain kasi nung tinikman ni Leslie kahapon, bigla siyang nahilot ng suka. Anong ibig sabihin nun? Pakiramdam ko ho, may mali sa katawan ko, Ninong eh. Baka ho buntis ako. Buntis? Pero di ba may buwang dalaw ka pagdating nyo dito? Oo nga po. Pero sandali lang po yun at hindi rin naman po malakas. Ignacio! Ipatawag si Manang Osang! Patitignan ko tong si Leslie. Matatag kaming nagkatingin ni Leslie. Yun na nga ang simula ng pagpapanggap naming dalawa. Kitang-kita ko noon ang kislap sa mga mata ni Ninong Celso. Doon ay nakumpirma kong sanggol nga ang magiging kahinaan niya. Dahil isa yon sa sangkap para tuluyan silang maging immortal. Kampante naman kami nang umakyat si Lola Osang. Kakampi namin siya at alam naming hindi niya kami pababayaan. Gaya ng pangako niya sa amin ng nagdaang gabi. Pag-akyat ay agad niyang hinawakan ng palapulusuhan ni Leslie. Maya-maya pa ay ang lalamunan naman ni Leslie ang pinagmasdan niya. Mabilis ang pintig ng puso niya at malakas. May sanggol nga ho sa sinapupunan ng batang ito, Pinonong Celso. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring nasa 7 linggo na ang pinagbubuntis niya. Pero bakit ho kaya siya dinugo, Lola Osang? Marahil ay pahabol na lang yon. Posibleng dahil natagtag din kayo sa biyahe. Ano't ano pa man, wala kayong dapat ipag-alala. Nararamdaman kong malakas ang bata. Siya nga! Makakaalis ka na, Osang. Ulog kayo ng tagabantay sa lugar na ito. Miggy at Leslie, ganito. Huwag ka munang sumali sa paghahanda namin. Miggy, bantayan mong maigi si Leslie at ibigay ang lahat ng hihingin niya. Naiintindihan mo? Sige ho, Ninong. Maraming salamat po sa pag-unawa at pag-alaga din sa mag-ina ko. Pwede ko po bang makausap si nanay? Papaalam ko lang sana sa kanya yung magandang balita. Ipaubaya mo na sa akin ang tungkol dyan, Miggy. Huwag kang mag-alala. Nalalaman nila ang kalagayan niyo dito at maayos din naman sila doon. Sige na, bababa na ako para maipaalam ko na din sa mga kasapi ang magandang balita. Nong, pwede ho bang wala na sana munang makaalam na iba? Hindi dapat nililihim ang biyayang pagkaloob sa baryong ito, Miggy. Buhay na walang hanggan ang kapalit ng pagdadalang tao ni Leslie. Kaya dapat yung ipagkalat. Ano ang ibig niyong sabihin, Ninong? Anak niyo ang magiging tugon sa matagal na naming dasal. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin at ibibigay ko. Nong? Teka, bakit niyo nilak dyan sa labas? Patawad, Miggy. Pero kailangan kong siguruhin ang kaligtasan ng bata. Hindi ko kayo pababayaan.
Lahat ng naisin nyo ibibigay ko. Magsabi lang kayo. Tama nga yung sinabi niya, Miggy. Ikukulong nga niya tayo kapag nalamang buntis ako. Mabuti pa, matulog na lang muna tayo. Wala pa tayong tulog eh. O sige, pero tatabihan na kita ngayon ha. Nag-aalala ako na baka... Bakit ka pa ba nagpapaliwanag? Magkakaanak na tayo, di ba? Oo nga pala. Yan, ganyan. Gusto ko yung tumatawa ka pa rin. Mas gumagaan ng lahat eh. Halika na nga dito, asawa ko. Patulog na tayo. Nakakadiri ka naman, Leslie. Hindi ka ba kinikilabutan? Mas matitiis ko yung kilabot na kasama ka kaysa naman mamatay ako, no? Ang arte mo. Di ka nga dito. Nagawa na natin yung dapat natin gawin. Kaya hayaan na natin yung mga susunod na mangyayari. Yun lang ang gagawin namin at si Minda na daw ang bahala sa lahat. Hindi niya naman binanggit kung ano-ano ang mga gagawin niya. Basta't ang detalyeng sinabi niya lang ay gagamitin niya ang kahinaan ng kulto para masira silang lahat. At kapag nangyari yon, pwedeng sila mismo ang magsisihan at sa huli ay kusang magpatayan. Sa pakiwari ko noon, mabigat ang mga susunod na hakbang ni Minda. Kaya rin siguro hindi niya pinaalam sa amin dahil nararamdaman kong masyado yung brutal. May parte ng isip ko ang nagdududa pa rin sa dalaga. Aminado naman kasi akong lunod na lunod ako sa alindog niya. Pero matino pa rin naman akong mag-isip. Alam ko kasing may misteryoso sa kanya. Pero hanggat hindi naman namin yun ikapapahamak, hindi ko yun masyadong binibigyang pansin. Iha, narito ako. Miggy? Miggy, may naririnig ka ba? Ha? Narinig na ano? May tumatawag yata sa akin eh. Ay nako. Itulog mo na yan, Leslie. Baka nananaginip ka lang. Ay nako, baka nga. Iihina nga lang ako. Psst! Iha, ang bango-bango mo talaga. Ibigay mo na sa akin ang anak mo at gagawin kitang reyna. Sino ba yung... Miggy? Miggy, yung matanda! Yung matanda nakasilip sa bintana! Ha? Sino matanda? Yung Abner, nasa bintana siya. Siya yung tumatawag sa akin. Kinakain niya yung buhok ko kanina nung nakaupo ako sa arenola. Akin na ang tanggol! Akin na! Ikaw na naman? Paano ko nakaakyat dito? Magiging immortal na ako. Wala nang kamatayan at babata pa. Ibigin niyo na sa akin ang sanggol. Ako na ang dudukot sa bata. Payagan mo na ako, ha? Gagawin ko kayong mga reyna at hari pagkatapos. Huwag niyo na ang ibibigay kay Celso. Gahaba ng isang iyon. Nababaliw ka na talagang matanda ka. Wala palang kamatayan, ha? Pues, tignan natin kung mabuhay ka pa kapag ginawa ko to. Miggy! Diyos ko, anong ginawa mo? Napatay mo yata siya. Oo nga, pero bagay yan sa kanya. Diyos ko, paano na tayo nito? Baka malaman niya ni Ninong. Hindi yan. Basta't wala ka sasabihin. Alam mo, Leslie, may naisip akong paraan. Kung lahat sila maghahangat sa sanggol, posibleng lahat sila pwedeng akyatin tayo para kuhanin yung bata sa'yo. Kahit papaano, mapapatay natin sila gaya niyan. Ibig mo sabihin, papatay tayo ng mga tao? Tao pa rin ba yung tingin mo sa kanila, Leslie? Kapag hindi natin sila naubos, tayo yung uubusin nila. Sigurado ako, uunahin ka nilang gawing merienda. Okay, sige. Kapag may naligaw ulit dito, ganun ulit yung gagawin natin. Nakaisip ako ng paraan. Buksan na lang natin ang bagyatong bintana. Paano kung makita ng mga tauhan ng ninong mo? Magdadahilan na lang tayo. Ang tagal kasi kumilos si Minda eh. Wala pa rin tayo nababalita ang kakaiba. Hindi kaya ginawa lang tayong pain ng babaeng yun para makulong tayo dito? 4 na araw pa lang naman, Miggy. Konting tiis pa. Kailangan matapos na to bago yung nakatakdang pag-uwi natin. Ayokong pag-alalahanin si nanay. Baka humina yung katawan niya at magkasakit siya ulit. Magtiwala lang tayo, Miggy. May nakikinig sa mga dasal natin. Nang silipin ko ulit yung matanda,
May dugo nang kumalat mula sa likuran ng ulo nito. Hindi na rin siya kumikilos. Nanginginig ang katawan ko noon at nininervyos ako sa nagawa ko. Pero pinangibabaw ko ang tapang. Isinaksa ko sa utak ko na ginawa ko yon para protektahan kami ni Leslie. Kinabukasan nga, dagsa ang tao sa ibaba ng bintana namin. Nag-uusyosohan sila tungkol sa nakitang bangkay doon. Inaasahan ko nang matatanaw ko yon. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang bubungad na itsura ng bangkay ni Ka Abner. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ganyan yung itsura niya? Hindi naman siya ganyan kagabi, di ba? Oo nga eh. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganyan. Hindi kaya mga ligaw na hayop ang may gawa niyan sa kanya? Ano namang klaseng hayop yung makakagawa niya ng ganyan kalinis yung pagkawakwak? Tignan mo, parang hiniwa ng matalas na kutsilyo. Palagay mo, baka naman sila din yung gumawa. Posible yun. Pero pwede ba yun? Kakainin nila yung kapwa nila at kasama sa kulto? Shh! Huwag ka maingay. Parang imposible nga yun kasi 'di ba? Sabi ni Minda, mga dayo at turista lang naman yung ginagawa nilang alay. Teka, nandun si Ninong. Lumayo na tayo sa bintana. Hindi ba mas okay nga yun? Ha? Lalo tayong naligtas sa pagdududahang may gawa niyan sa kanya. At kung sino man ang gumawa ng pagwakwak sa tiyan niya, gusto ko pa nga siyang pasalamatan eh. Wala naman kaming narinig mula kay Ninong matapos ang pangyayaring yon. Pero napansin naming naging abala sila at parang aligaga din. Madalas niya kaming kamustahin lalo na yung inaakala niyang sanggol sa tiyan ni Leslie. Ito ang asin at bawang. Ilagay niyo sa mga bintana at palibot ng kwarto. Mag-ingat ka, Leslie. Ingatan mo ang sanggol. Asin at bawang ho? Para saan ho to, Ninong? Proteksyon niya ni Leslie laban sa nilalang na gustong kuhanin ng bata. Hindi ko po kayo maintindihan, Nino eh. Anong klaseng nilalang ho? Bakit niya pinag-iinteresan yung anak namin? Huwag ka ng maraming tanong, Miggy. Sumunod na lang kayo. Nong, paano naman namin lalabanan yun pag nagkataon? Heto, asin at bawang. Takot na mga aswang sa asin at bawang. Ano ho? Aswang yung tagabantay nyo dito sa baryo? Hindi! Ang ibig kong sabihin, hindi yun gagawin ng bantay nitong baryo. Baka ibang aswang. May nakapasok pong ibang aswang dito, Ninong? Hindi ba siya nagawang pigilan ng bantay? Sige na, makinig na lang kayo sa akin kung ayaw niyong mapahamak. Okay ho, Ninong. Umasa ho kayo. Balisa siya at nanlalalim din ng mga mata. Unti-unti ay nahuhuli na din siya sa sarili niyang dila. Takot na takot siyang maagawan sa imaginary na sanggol. Ganon sila kadesperadong maging immortal. Hindi yata aware ang matatanda doon at si Ninong na prinsipe ng mga tuso ang isang demonyo. Nagkatinginan kami ni Leslie at lihim na nagdiwang. Ramdam na namin, konti na lang ay babagsak na ang kulto ni Ninong. Makakalaya na mula sa mapansamantalang namumuno ang baryo na yon. Umaasa kami na hanggang sa matapos. Ganun lang kasmooth ang lahat. Tahimik at walang madugong kaganapan. Ang hindi namin alam, nagsisimula pa lang pala ang tunay na giyera. Ay, kumusta naman kayo rito? Hindi ba kayo naiinip na dalawa ha? Naiinip na nga ho eh. Pero nilalabas naman kami paminsan-minsan ni Ninong. Limitado nga lang dahil bawal magpadilim. Mag-iisang linggo pa lang naman ho eh. Tsaka gumagana pa rin naman ho yung utak namin. Kumikilo si Minda. Maghanda na kayo ha. Mabuti naman ho kung ganun. 3 na sa mga matatandang natagpo ang patay at walang laman loob. Sigurado akong nai-stress na si Celso. Mag-iingat kayo. Pwedeng nawala na siya sa katinoan at kung ano-anong maisipang gawin. Manang Osang, bakit ang tagal mo naman yata dyan? Pinapaliwanag ko lang ho ang mga dapat gawin ng mag-asawa. Humihina ho kasi ang pulso ng sanggol. Posibleng makunan si Leslie kapag na-stress na ang husto. Ano? Pakukunan? Hindi pwede!
Kaya nga ho, pinapaliwanag ko na hanggat maaari ay nakahiga lang dapat siya. Bawal kumilos. Sige, susundin niya yan. Si Miggy nga pala. Hindi mo na muna makakasama dito. Pupuntahan ka na lang niya tuwing kailangan mo siya. Kapag nagmatigas ka, may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Oh, ano kung ibig niyong sabihin? Bakit? Dong, narinig niyo naman mahina na yung sanggol ah. Kailangan ako dito ni Leslie. Sawa na ako sa kaartihan yung dalawa. Nandito ka na't lahat-lahat. Nagkakaganyan pa rin ang bata. Baka kapag wala ka, maging malakas na. Halika na! Sige Ignacio, isama niyo si Miggy sa mga dapat asikasuhin. Pagtulungin niyo yan nang magkaroon ng silbi. Ang laki ng ginastos ko sa batang yan, pati sa pamilya niya. Pagkatapos, hihilata lang dito sa kwarto maghapon. Tulala akong sumunod ng kapitan na ako sa balikat ni Ignacio. Mabigat ang kamay niya at madiin ang pagkakahawak sa balikat ko. Tiningnan ko lang si Leslie ng may determinasyon at tapang. Mabuti na lang, inihanda na namin ang sarili namin sa mga posibleng mangyari. Pagbaba namin, sinalubong kami agad ng isang batang humahangos. Madungi siya at mukhang palaboy. Iniwasan siya ni Ninong Celso nung umpisa at balak pang ipagtabo yan nang magsimula siyang magsalita. May matanda pong patay sa taniman ng lansones. Nakabitin ho doon sa malaking puno ng mangga na malapit doon. Nakita ko po kung sino yung may gawa. Ano sabi mo? Nakita mo kung sino may gawa? Oo, pero nagugutom na ho ako. Pwede niyo ho bang puntahan yung patay doon habang kumakain ako dito? Lintik kang pulubi ka? Manggugulang ka pa talaga? Ipagkain lang naman ho yung hinihingi kong kapalit sa pagsasabi ko kung ano yung pumatay doon sa matanda eh. Hindi naman siguro kawalan sa inyo yung isang plato ng pagkain. Sige, pumunta ka sa kusina at maghingi ng pagkain. Dalhin mo na din lahat ng gagamitin mo pag alis sa bahay ko. Ayoko nang gamitin pa mga bagay na mahahawakan ng marumi mong kamay. Yun! Salamat po, Pinunong Celso! Kayo naman, mamaya nyo na asikasuhin ang pagdilibing sa mga bangkay. Puntahan nyo muna kung sino ang patay na sinasabi ng bata. Isang nilalangaw, walang mata at butas na dibdib na matanda ang inabutan namin. Nakabitin sa eksaktong lokasyon na sinabi ng bata kanina. Kung yung mga kasama ko ay lumapit agad para ibaba yung bangkay. Ako naman ay napunta sa isang lugar doon at dumuwal ako ng dumuwal. Bukod sa hindi ko matiis ang tanawin doon, nakakasuka din talaga ang amoy na nanggagaling doon. Pabalik na kami noon sa bahay ni Ninong nang mabaling ako ulit ng tingin sa pinanggalingan namin. Ilang mga asong ligaw ang nakita kong dumidila sa mga tumutulong katas na nanggagaling din sa bangkay. Gusto na naman sanang bumaliktad ng sikmura ko nang maramdaman ko ang pag-akyat ng kirot mula doon. Paano'y naubos na yata lahat ng dapat kong isuka. Hindi ito maaari! Lintik na aswang na yan! Kapag nahuli-huli ko siya, dudurugin ko talaga siya! Nasa ano ang tagabantay? Bakit wala siyang ginagawang hakbang para proteksyonan ng mga tagasunod niya? Nagali na ba tayo, Manang Osang? Sabihin mo, may inalay na ba tayong bago sa kanya? Wala pa ho. Yun naman pala eh. Anong inaasahan mong proteksyon? Hayaan mo, mamayang gabi ay may bago tayong alay. Ramdam kong gutom na ang mga tagabantay. Nauubos na ang mga tagasunod niya. Marahil yun eh, dahil sa kinukulang na din siya ng pagkain. Pagkatapos niyang sabihin yon, makahulugan naman siyang lumingon sa akin at ngumisi. Pati ang mga tauhan niya ay tinitigan lang ako. Kinabahan ako noon, napalunok ng maraming beses. Parang alam ko na ang ibig niyang sabihin. Lihim kong naikuyom ang mga kamao. Halos manginig ang katawan ko, pero hindi ako pwedeng magpahalata na natatakot ako. Kumilos ako ng normal na para bang wala akong alam sa binabalak nila. Pero habang palapit ng palapit ang dilim, hindi ko na rin maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko.
Panay na ang buntong hininga ko at aligagana din ako. Nang saglit na umalis si Ninong, dali-dali akong umakyat sa taas. Pero naroon si Ignacio at nagbabantay sa pintuan. At nang matanaw ko siya, umakto ako ng normal at inutusan siyang buksan ang pintuan. Mabuti na lang, sumunod naman siya. Oh, Miggy, nag-alala ako sa iyo ah. Kumusta ka? Leslie, iaalay nila ako ngayong gabi. Ano? Ano pang hinihintay natin? Halika na, tumakas na tayo. Paano kung mahuli tayo? Ayoko mapahamak ka. Hindi tayo mapapahamak. Doon tayo pupunta kay Minda. Baka masundan tayo at mapahamak din siya. Masisira yung plano. Di masira na kung masira. Hindi ka mamamatay, Miggy. Hindi ngayon. Pero Leslie, natatakot ako eh. Akala ko kaya kong hindi magpakita ng emosyon. Akala ko kaya ko. Pero iba na pala talaga kapag totoo mangyayari. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa, Leslie. Shh! Kung kakayanin mo makabalik mamaya, bumalik ka. Sa ngayon, lumabas ka muna bago pa makahalata si Ignacio. Aayusin ko yung mga gagamitin natin sa pagtakas. Lakasan mo yung loob mo ha. Makakatakas tayo dito. O sige, mag-iingat ka din dito ha. Kita na lang tayo mamaya. Pero kapag hindi na ako nakabalik ng dilim, umalis ka na. Mangako ka sa akin, iligtas mo yung sarili mo. Kung yun yung ikatatahimik ng isip mo. Oo, sige, gagawin ko. Sige na, Miggy, lumabas ka na. Sinamaan ko pa ng tingin si Ignacio paglabas ko. Pero maging siya ay kunot na ang noo sa akin. Sinilip niya din si Leslie na sumenyas naman ng bad finger sa kanya. Kaya halos ibalibag niya na ang pintuan ng isara niya. Nabwisit yata siya sa ginawa ni Leslie. Naiiling na lang ako noon habang pababa. Doon ay nakita ko si Ninong na kinakausap ng masinsinan ang isa sa pinakamatangkad sa tauhan niya. Nagpaalam ka na ba kay Leslie, Miggy? Baka matagalan pa ulit bago kayo magkita. Bakit Honong? Saan ho tayo pupunta? Hindi ako kasama. Ikaw lang. Wala akong problema doon. Marunong naman maghintay si Leslie. Mabuti naman. Kung gayon maghanda ka na. Magtatakip silim na. Halos magtangis ang mga bagang ko habang nakaupo sa sofa. Nararamdaman ko ang tensyon sa katawan ko. Pero wala akong magawa para labanan yon. Mukhang wala na ding pag-asa na makaakyat ako ulit sa kwarto. Hindi na ako inalisan ng tingin ni Ninong na nooy mayat mayang napapangisi. Ang tingin ko sa kanya noon ay isa ng baliw. Nanlalaki na kasi ang mga mata niya at humpak na din ang pisngi niya. Ganon kabilis siyang namayat sa loob ng ilang araw na may nangyayaring kababalaghan sa baryo niya. At ang ginawa ko, nag-isip na lang ako ng magandang ideya kung paano ko siya magagantihan man lang mamaya bago niya ako patayin. Nang biglang may kumislap na ideya sa utak ko, ako naman ang napangisi sa kanya na ikinakunot naman ang noo niya. May ideya ka ba kung saan ang punta mo ngayong gabi? Bakit hindi ka man lang nagtatanong o nag-aalala? Mahalaga pa ba yun, Nong? Magsasabi ba kayo ng totoo? Bakit hindi mo subukan? Wag na ho. Kesa naman sayangin ko pa yung oras ko sa pagmamakaawa sa inyo. Magdarasal na lang ho ako. Hindi mo ba talaga bibigyan ng satisfaction ang ninong mo, Miggy? Ang laki ng naibigay ko sa pamilya mo. Mas malaki ang ipadadala ko sa kanila. Kung mamaya, sisigaw ka at magmamakaawa sa lahat. Nababaliw na kayo. Karma ko din siguro to. Dahil hindi ako nakinig kay nanay. Hindi ko pininiwalaan yung habilin ni tatay. Ang tatay mo. Ang tatay mong tanga. Kung hindi sana siya umalis, baka marangyan na din ang pamilya nyo at tulad ko, makapangyarihan at nirerespeto. Pero wala Pinairal ng tatay mo ang kahangalan. Hindi ho respeto ang tawag sa ginagawa ng mga taga rito sa inyo. Takot lang ho sila. At malaki yung pagkakaiba ng takot sa respeto. Ang takot,
Sa oras na makagawa sila ng paraan para makaganti, gaganti sila, makakawala sila. Pero kapag may respeto sila, kahit may tsansa na makali sila, hindi nila kayo iiwan at lalong hindi kayo titirahin ng talikuran. Kaya hindi ko kayo respeto, Ninong. Nakakatakot ho kayo. Anong pinapatunayan mo, Miggy? Na tulad ng tatay mo, ang paniniwala mo? Pupulutin ka lang din sa kangkungan. Kaya takot o may respeto, ang mahalaga, ako ang nasusunod, ako ang tinitingala, at ako ang makapangyarihan. Sa oras na mapasakin ng sanggol, mas magiging makapangyarihan pa ako at immortal. Who knows? Baka sa susunod, hindi lang isang baryo ang mapasailalim sa akin. Baka isang buong syudad na. O di naman kaya, maging buong probinsya. Libre lang naman mangarap nung Sige lang. Iniinsulto mo ba ako? Ikaw lang ang taong nagsalita ng ganyan sa akin. Kung nagmakaawa ka sana o nakipagkasundo na magbibigay ng sanggol taon-taon, baka magkasundo pa tayo. Bakit ko naman ho gagawin yun? Okay lang na kayo yung masunog sa impyerno kasama ng mga demonyo sinasamba nyo. Pero kami ni Leslie, mamamatay na lang kami kaysa magsilbi sa'yo. Sa palagay mo ba, hindi mainip yung girlfriend ko sa paghintay sa akin? Naaalagaan niya pa yung bata sa tiyan niya. Oras na malaman niyang ginawa niyo ako hapunan para sa orasyon niyo. Paano mo nalaman? Teka muna. Anong ibig mo sabihin? Lintik kayo! Ignacio! Nakakatawa ka, Ninong. Kahit sino naman siguro, mababaliw kapag napunta sa ganong sitwasyon. Yung matinding kaba at takot ko kanina, agad na napalitan ng pang-aasar sa Ninong Celso ko. Mas matatanggap ko pa palang mamatay habang pinagtatawanan ng kabaliwan din ni Ninong. At hindi pa yun matatapos doon. Mamaya ay meron pa akong mas malaking pasabog. Lintik ka? Nasaan ang babaeng yun, ha? Sabihin mo sa akin, saan siya nagpunta? Marami kang tauhan, di ba? Nag-iisang babae lang hindi mo pa maipahanap sa kanila. Kapag nahuli ko ang babae mo, sisiguraduhin ko sa iyong pagsisisiyan mo ang pananarantado niyo sa akin. Pahihirapan ko siya sa harapan mo. Pagkatapos, ikaw naman ang kakatayin ko sa harapan niya. Sabi mo nga, di ba? Isang karangalan na maging bahagi ng isang aswang. Kaya ito ko, pati yung puso ko ibibigay sa inyo. Kainin nyo na! Inyong-inyo ako, Ninong! Napakabaliw ka na. Ignacio, isama mo ang buong grupo at siguraduhin yung mahanap niyo ang babaeng yon. Kailangan ko siya ng buhay. Sa kakahuyan yung nagtungo, sigurado ako. Doon kayo maganap. Pinunong Celso, handa na ang silid ng orasyonan. Mabuti. Tipunin na ng lahat ng mga taga-baryo. Gusto kong masaksihan nila ang pag-aalay natin ng katawan sa mga taga-bantay. Tagabantay? Sigurado ka bang may ipapakita ka sa kanilang tagabantay, Ninong? Kaharap mo na siya, Miggy. Hindi mo nakilala? Mamaya, makikita mo kung paano siya maging demonyo na gaya ng sinasabi mo. Sige, bitbitin niyo muna ang isang to sa silid bago niyo hanapin yung babae. Sisiguruhin kong maliligo sa grasya ang mga taga-baryo ngayong gabi. Maliit lang ang silid at halos walang laman. Sa gitna nun ay may isang nakalaylay na makapal na tali. Hindi ako nakapanlaban nang hubaran nila ako ng saplot. 4 sila at malalaki ang katawan. Itinali nila sa makapal na tali ang mga paa ko bago ako pabaliktad na inilambitin doon. Aaminin kong dumadagundong na sa kaba ang dibdib ko noon. Samot-saring isipin din ang tumatakbo sa isip ko. Gusto kong maiyak pero walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Nag-iinit lang ang mukha ko dahil nararamdaman kong bumababa na sa ulo ko ang lahat ng dugo ko. May katagalan din na ganun ang kalagayan ko. Mainit at halos walang hangin. Para na akong aatakihin sa puso noon. Hanggang maya-maya pa, dumating na yung ilang matatanda. Nakasuot pa rin sila ng pulang kapa. At lahat ay may hood na sa ulo. Itim na kandila ang daladala nila. Habang sa labas naman ay nagtitipon ang mga taga-baryo.
Ngayong gabi, ipaparanas ko sa lahat kung paano maambunan ng grasya. Sino may gustong makisali? Pumarito kayo at humalo sa amin. Makinig kayo lahat sa akin. Alam ko kung sino yung pumatay sa ilang matatandang kagalang-galang. Si Pinunong Celso. Siya ang may gawa nun. Yung nire-respeto niyang punong barangay. Oo, tama ang narinig niyo. Dahil gusto niyang ariin ang sanggol sa sinapupunan ng girlfriend ko. At kayo mga kasama niya, hindi kayo hatian dahil ang gusto niya. Siya lang yung magiging immortal at makapangyarihan. Totoo bang sinabi niya, Pinunong Celso? Iiwan mo sa ere ang mga matatandang kay tagal nagsumuporta sa'yo. Manahimik ka dyan, Osa. Mababang uri ka lang ng tao. Wala kang karapatang questionin ako. Ibig sabihin, totoo nga. Nagkakamali kayo. Gusto na akong siraan ng lalaking yan dahil gagawin na natin siyang alay. Huwag kayong makinig sa kanya. Sige, tama. Pakinggan niyo siya. Patuloy kayo magbulag-bulagan sa sinasabi niya. Magugulat na lang kayo. Nasa paanan niya na kayo at umahalik sa paa niya. Halos manlisik ang mga mata ni Ninong habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa, nawala siya. Pagbalik niya ay may daladala na siyang karet. Kuminang pa ang talim nun sa liwanag ng sulo na nasa loob ng silid na yon. Nagmukha na siya lalong demonyo dahil sa kabuuan niya. Sinusubukan kong kumilos at umiwas, pero wala na akong magawa. Nananakit na din ang ulo ko dahil sa matagal na pagkakabaliktad sa ere. Ang dami mong satsat! Sige! Subukan mo siyang saktan at tatapusin ko na din yung nag-iisang pag-asa mo para maging immortal. Huwag kayong lalapit sa akin. Ibabaon ko talaga sa pusod ko yung kutsilyo to. Iha, ibaba mo ang punyal. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Leslie! Sa likod mo! Bago pa ako makahuma, may yumakap na kay Leslie mula sa likuran at sinubukang umagaw sa kutsilyo na hawak niya. Nakita ko pa silang natumba dahil sa panlalaban ni Leslie. Ganon din naman kabilis ang naging kilos ni Ninong Celso. Nakita ko pa kung paano niya iwas-iwas ang karet at akmang ipapadaan yun sa leeg ko. Nang bigla na lang may pumutol sa tali na nasa paa ko. Namalayan ko na lang na bumagsak na pala ako sa lapag. Nauna talaga ang ulo ko noon at pakiramdam ko, nabali din ang leeg ko. Napapikit ako at napaigik sa sakit. At pagmulat ko, halos doble na ang paningin ko. Nagkakagulo na din ang lahat. Iginala ko pa ang paningin at nagkalat na ang dugo sa paligid. Habang sa gilid ko, naroon si Minda. Nangingintab ang hubad na katawan. Mabangis ang aura. Matalas ang mga ngipin at inaangilan ang lahat ng taong naroon. Nagsitakbo na kahit yung mga matatandang nakakapa kanina. Ikaw? Pinatay na kita. Anong? Patay na ako, Celso. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kahit sa libingan ay babangon ako, mapatay lang kita. Hindi. Hindi ka totoo. Patay ka na. Matagal ka ng patay! Hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nagkakasama, mahal ko. Pero bago ang lahat, bubusugin ko muna ang mga sanggol sa tiyan ko na hindi mo binigyan ng pagkakataong maisilang. Lumayo ka sa akin. Halimaw ka. Tulong! Tulungan niyo ako. Nasaan ang mga tauhan ko? Nasaan sila? Wala ka ng tauhan, mahal ko. Sila mismo ang pumasok sa lungga ko at inialay ang sarili nila sa akin. Ikaw ba? Hindi ka handang ialay ang sarili mo sa akin? Hayop ka. Kaya lumapit ka sa akin. Hindi ka sasantuhin ng kalit ko. Naupo si Minda na parang aso. Tila naghahanda sa pag-atake. Maya-maya pa, maliksi itong umiwas sa bawat wasiwas ni Ninong ng karit nito. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng hilo, pero parang nagmimistulang hangin si Minda sa paningin ko habang mabilis na kumikilos. Bago ako tuluyang nawalan ng malay tao,
Nakita ko pang nilapa ni Minda sa leeg si Ninong Celso. Kasabay nun ay nakita ko rin kung paano tumagos ang matalas nitong kamay mula sa likuran ni Ninong papunta sa gitnang dibdib nito. Hanggang sa tuluyan niyang mabutas at kuhanin ni Minda ang puso mula doon. Miggy anak, gising ka na ba? Magsalita ka kung naririnig mo ang nanay, pakiusap. Nay, ano po nangyari? Nasa luwa ko. Maswerte kaming nabuksan namin ang account mo sa Facebook. Nalaman namin kung saan ka nagpunta. Nga lang natagalan ng mga kapulisan sa bayan dahil hindi naman namin alam kung saang baryo kayo nagtungo. Okay ka lang ba, ha? Ano ho itong nasa likod? Si Leslie ho. Nasaan ho si Leslie? Nay Lorna, ito na ho yung... Miggy? Gising ka na? Diyos ko, salamat naman, gising ka na. Ari ko, oy. Yung leg ko naman oh. Sorry. Hindi mo kasi alam kung gaano kami kasaya eh. Binigyan ka na kasi ng taning ng mga doktor. Taning? Mamamatay na dapat ako? Hindi. Inaalala nila na baka ma-comatose ka dahil hindi na nagre-response ang utak mo. Inoperahan ka kasi sa ulo. May namuo kasing dugo sa utak mo dahil daw sa malakas na impact. Pero salamat sa Diyos, dininig niya ang dasal ko. Ligtas ka na, anak. Nang yakapin nila ako ng sabay ay hindi na ako umangal pa. Yun na yata ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Ilang araw na akong gising pero pakiramdam ko nananaginip lang ako. May mga pagkakataon na iniisip ko pa rin na imahinasyon ko lang ang lahat. At ang totoo ay patay na talaga ako. Gusto mo patayin talaga kita ngayon? Loko-loko buhay ka pa, okay? Eto, Ari, uy, tutuklapin mo ba yung balat ko? Oh, kita mo na? Nararamdaman mo, di ba? Kaya ibig sabihin buhay ka pa. Ano, ulitin ko pa ba? Sa kabila naman para pantay. Wag na. Okay na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkukwento ng mga nangyari. Paano ba tayo nakalabas sa baryo? Inaalala lang naman kita. Sabi kasi ng doktor, baka hindi daw makabuti sa pagre-recover mo kung ipapaalala ko pa sa'yo yung mga nangyari. Gusto ko nga malaman. Si Minda, ano ba nangyari sa kanya? Yun naman pala eh. Sabi ko na nga ba siya talaga yung gusto mong kumustahin eh. At hindi yung kung paano tayo nakalabas. Ba naman, hirap na hirap kaya akong akain kang damulag ka palabas. Pero nakaya ko yun dahil gustong gusto kong makaalis doon. Tapos si Minda pala talaga yung gusto mong kumustahin. Naku, baala ka nga dyan. Alis na nga muna ako. Baka madagdagan ko lang yung bali sa leeg mo eh. Natatawa pa rin ako kapag naaalala ko ang mukha ni Leslie noon habang nagsiselos. Nagkakandahaba kasi ang nguso niya. At halos lumubog na ang kunot sa noo niya. Nasagot naman ang tanong ko kung paano kami na-rescue ng araw na yon. Hindi lang talaga ako makapaniwala na totoong binuhat niya ako. Kahit kasi payat ako at malaki ang kahan ng katawan ni Leslie, mabigat pa din naman ako. Sa ngayon po ay isa na akong ganap na police, Miss Flor. Si Leslie naman, piniling maging bahagi ng NBI. Kasal na rin po pala kaming dalawa. Hindi na daw siya nangingilabot, nakatabi ako sa higaan dahil kinikilig na daw siya ngayon. Pinatulan ko na din, wala naman kasi akong choice. Amazona kasi siya at natatakot akong mabalian ng leeg kapag pumalag pa ako. Pero biro lang po yon. Regular din namin kung bisitahin ang baryo na nagdulot sa amin ng matinding takot. Pero nagturo ng napakaraming aral. Unti-unti ay nakabangon na ang mga taga roon mula sa mapagmanipulang pamamahala. Matapos ang ilang araw, kinuwento sa amin ni Lola Osang na nagbigti daw ng sabay-sabay ang mga kasamahan ni Ninong Celso sa kulto dahil sa pangungutya at pagpapahirap ng mga taga-baryo.
At dito na nagtatapos ang madilim na Christmas journey namin ni Leslie, doon sa baryo ni Ninong. Bagamat wala ni isang senyales ng diwa ng Pasko, hindi nito nasira ang pananaw ko sa Pasko sa mga sumunod na taon. Marami pong salamat sa iyo, Miss Clar, at sa inyong channel. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa lahat. Paki-shoutout na din po kami ni Leslie. Mahal na mahal kita, asawa ko. Ikaw ang lakas at pahinga ko. At wala na akong hihilingin pa.